Lumaki si Stella sa Jade Homes Orphanage matapos siyang iwan ng kanyang mga magulang sa harapan ng pinto ng bahay ampunan nung sanggol pa lamang siya. Nakilala niya si Miss Karen Montenegro, ang matandang bilyonarya, at ito na rin ang naging sponsor niya habang patuloy siya nag-aaral ng kolehiyo at nagbibigay ng pangangailangan niya. Ngunit sa huling taon niya sa kolehiyo, kinausap siya nito upang ipakasal sa kanyang apo na si Miguel Montenegro. Isang bilyonaryong mataas ang tingin sa sarili at oportunista lang ang tingin sa kanya. Makayanan kaya niyang mahalin ito sa kabila ng paulit-ulit na sakit na pinaramdam nito sa kanya? Magandang araw mga kaibigan. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na tiyak magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Stell's POV. Nakatayo ako sa gilid ng man-made river na sakop ng Jade Home Orphanage upang isipin ang pinag-usapan namin ni Lola Karen. Sa edad kong 21 ni minsan, walang nagtangka na umampon sa akin. Wala rin akong nakikitang pumupunta sa bahay ampunan para mamili ng batang aampunin. Basta ko na lang malalaman na may kumukuha na sa mga batang kasama ko sa ampunan para ampunin. Kung tutuusin, pwede na ako umalis dito para mamuhay ng mag-isa dahil bukod sa nasa tamang edad na naman ako, kaya ko naman maghanap ng trabaho habang nag-aaral. Ngunit hindi pumayag si Mother Donna at Sister Donna. Sila lang naman ang pangunahing nangangalaga sa mga bata sa ampunan. Pareho silang madre, kaya napakabuti nila sa amin. Magaan din ang buhay namin dito dahil hindi lang ako sinusuporta ni Lola Karen, pati na rin ang buong ampunan. Napakabuti ng puso niya kahit hindi ko siya lubusang kilala. Sa tuwing nandito siya, nakikita ko ang pagkagiliw niya sa mga bata na naririto, lalo na pagdating sa akin. Lagi niya kasi akong sinasama sa mall para bumili ng mga gamit ko. Kahit hindi ko naman kailangan, binibili niya kagaya na lamang ng mga lotion, pabango at mga pampaganda. Sabi ni Lola Karen, kailangan daw maging maalaga ang babae sa sarili dahil isa daw sila sa pinakamagandang nilikha ng Diyos sa mundo. Kaya siguro kahit nasa 50 na si Lola, napakaganda pa rin nito at suportado niyang lahat ng kailangan ko. Nang hinayang naman ako na hindi gamitin dahil mamahalin na ba ngayon. At nakikita ko talaga ang pagbabago ng kutis ko. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan ng ganon dahil hindi naman ako kapangitan. May nagsabi pa nga sa akin na habang tumatagal daw, lalo kong gumaganda sa paningin niya. Si Marcos, at malapit kong kaibigan since high school, kaklase ko. Pareho kasi kami ng kinuhang kurso kaya hanggang kolehiyo magkasama pa rin kami. Mabait siya at maalaga. Kahit di niya sinasabi ng harapan, alam ko may gusto siya sa akin dahil sa pinapakita niya kapag magkasama kami. Hindi ko nga nakitang nandigaw yun sa ibang babae at napakalambing din niya sa akin. Masyado din siyang overprotective kahit pagkaibigan lang kami. Ayaw niya na may nanliligaw sa akin na iba. Kaya hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na umalis na ako ng ampunan at ikakasal na ako sa apo ni Lola Karen. Siguro pag okay ng lahat, sasabihin ko din sa kanya. Alam ko masasaktan ko siya pero kung ito talaga ang kapalaran ko, wala na ako magagawa. Nahihiya akong tumanggi kay Lola Karen. Pakiramdam ko tuloy, binibihilisan niya ako malaulo hanggang paa at pinag-aral sa private school para ihanda sa oras na to. Gustuhin ko mang tumutol sa kanya, hindi ko kaya. Napakabuti ni Lola. Hindi niya ipinaramdam sa akin na isa akong ulila. Malaki ang utang ng loob ko sa kanya, pati na rin kaming lahat sa bahay ampunan. Kaya sino ba naman ako para tumutol sa kagustuhan niyang ampunin ako at maging asawa ng apo niya na hindi ko pa nakikita. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, bakit ako pa? Wala naman ako may pagmamalaki sa kanila dahil wala naman ako kahit na ano sa bulsa. Kung meron man akong pera, galing pa rin yun kay Lola Karen. Napabuntong hininga na lamang ako habang yakap ko ang aking sarili. Stella, andyan ka pala. Kanina ka pa hinahanap ni Mrs. Montenegro at ni Mother Donna? Nakahanda na bang gamit mo? Tapos napirmahan ni Mrs. Montenegro ang adoption paper mo at ngayon kanya na iuuwi. Naiiyak na wika ni Sister Bella. Naging malapit kami sa isa't isa
dahil siya naging takbuhan ko kapag hindi ko na kaya. Para ko na rin siyang kapatid dahil 5 taon lamang ang tanda niya sa akin. Kaya nalulungkot din ako dahil mahihiwalay na ako sa kanila. Oo, nakahanda na Sister Bella. Malungkot na wika ko sa kanya. Ayoko mang umalis, wala na akong magagawa dahil tuluyan na akong inampon ni Lola Karen. Huwag kang mag-alala, dadalaw ako dito, hindi ko kayo kakalimutan. Paos na boses na sambit ko sa kanya. Niyakap ko siya na mahigpit. Hinayaan kong magdandas ang luha ko sa pisngi dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Tara na, malayo pa magiging biyahe ninyo pabalik ng Maynila. Paalala niya sa akin. Tangulang ang tugon ko sa kanya. Hinila na niya ako papasok sa Jade Home upang ilabas ang aking mga gamit. Tinulungan ako ni Sister Bella bitbit ang 2 kong bag. Yung ibang damit ko iniwan ko na sa kanila dahil marami na akong dala. Stella, apo, kailangan na natin umalis, baka abutin tayo ng dilim? Bungad sa akin ni Lola Karen. Sinulyapan ko muna sina Mother Donna at Sister Bella habang nilalagay ng driver ang mga gamit ko sa compartment ng mamahaling sasakyan. Sa sobrang lungkot ko, natuluyan na ako mapapahiwalay sa kanila. Tinakbo ko sila at niyakap na mahigpit. Mother Donna, simula pagkabata ikaw na ang tumayong magulang ko. Hindi ko pa nasasabi to, ngunit mahal na mahal ko po kayo. Ingatan niyo po ang sarili ninyo. Umiiyak na wika ko sa kanya. Hinaplos niya ang likuran ko. Lalo kong sinubsob ang mukha ko sa balikat niya. Lahat kayo mahalaga sa akin, Stella. Kaya masakit sa akin kapag may napapahiwalay isa man sa inyo. Lagi mong tatandaan, pwede kang bumalik dito. Kahit kailan mo gusto at saka mag-iingat ka, ha? Huwag mong kalimutan ang mabuting asal na natutunan mo dito sa bahay ampunan. Alam ko, mapapabuti ka kay Mrs. Montenegro. Umiiyak na tugon niya sa akin. Opo, Mother Donna. Humihikping sagot ko. Pagkatapos si Sister Bella naman ang niyakap ko dahil umiiyak na rin siya. Thank you, Sister Bella. Ikaw nang bahala kay Mother Donna. Wika ko. Makakaasa ka, Stella. Sige na. Umalis ka na. Inintay ka na ni Mrs. Montenegro. Sagot niya sa akin. Nilingon ko si Lola at nanuluhan na rin habang nakatingin sa amin. Nagpaalam na siya sa mga nag-alaga sa akin. Pagkatapos kong kumaway sa kanila at sumakay na ako sa kotse kasama si Lola Karen. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ko sa labas ng Jade Home, ngunit kailangan ko magpakatatag para sa aking sarili. Malayong naging biyahe namin kaya hindi ko maiwasan na makatulog. Naramdaman ko na lang ang marahang pagtapik sa akin ni Lola Karen. Apo, nandito na tayo, wika niya. Napaangat ako ng tingin, inayos kong aking sarili. Madilim na pala ang paligid. Mahaba na rin atang naitulog ko. Bumaba ang driver at pinagbuksan ang pinto si Lola. Hindi ko na inantay na pagbuksan din niya ako dahil kusa na akong bumaba. Nagulat na lamang ako nang tumambad sa akin ang malaking bahay. Doble ang laki nito sa bahay ampunan. Halika na, pumasok na tayo. Si Pedro na lang ang maghahatid ng mga bagahe mo sa loob at ipapaayos ko na din sa kasambahay natin. Paliwanag ni Lola. Sige po, Lola. Nakasunod lamang ako sa kanya. Bukod sa malaking gate na pinasukan ng kotse, malawak din ang harapan ng malapalasyong bahay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking bahay at di ako makapaniwalang dito na ako titira. Bigla ako tuloy naalala kung bakit ako naririto. Para maging asawa ng kanyang apo. Hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan o itsura. Basta sinabi lang niya sa akin, 10 taon ang pagitan ng edad naming dalawa. Kung gaano kaganda ang labas ng bahay ay mas maganda naman sa loob. Magandang gabi, senyora. Magandang gabi, senyorita. Sabay na bati ng mga kasambahay na sumalubong sa amin. Nahihiya akong yumuko. Naiilang kasi ako sa paraan ng pagtato nila sa akin. Kayo nang bahala sa mga gamit ni Stella. Dalhin nyo na lang sa kwarto niya. Utos ni Lola. Kumilos naman ang mga kasambahay na parang alam na agad nila ang gagawin pagdating ko. Halika, apo. Tumuring na tayo sa kusina. Alam kong nagugutom ka na. Nagpalingaling nga akong nakasunod sa kanya. Umaasang makikita ko ang sinasabi ni Lola na apo niya. Pero wala akong makita na kahit isang lalaki. Napansin ata ni Lola ang ginagawa kong paghahanap. Wala pa si Miguel. Baka mamaya pa yung gabi. Busy kasi yun sa trabaho eh.
Paminsan-minsan galing sa mga barkada niya. Pero dito naman yan umuuwi kaya magkikita din kayo. Saad niya sa akin. Pakiramdam ko nag-init ang aking pisngi dahil sa sinabi ni Lola. Gusto ko lang siyang makita dahil hindi ko alam kung magugustuhan niya ba ako. Mukha kasi akong manang sa suot ko tapos napakasimple ko pa mag-ayos. Pero bahala na. Malaking dining table ang tumambad sa amin. Bukod sa lahat may touch ng gold, mukhang kahit kutsara pwedeng isangla. Hindi ko akalaing ganito kayaman si Lola Karen, kaya ayaw pa rin mag-sink in sa isip ko na dito talaga ako titira. Para rin kasi ako nasa royal house. Kumain na tayo, apo, bago lumamig ang pagkain? Opo, Lola, nahihiyang sagot ko. Kumunot ang noo ko dahil sa dami ng plato at mangkok sa harapan ko. Marami ring klaseng kutsara, iba-iba ang hugis nito. May maliit, may malaki, may katamtaman at lahat kakuri ng ginto. Bakit, apo? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Mahinahon niyang tanong. Napansin niya atang tinititiyan ko ang mga gamit na nakalagay sa harapan ko. Hindi naman po, Lola. Hindi ko po kasi alam ang gagamitin ko sa mga to. Inosenteng saad ko na ikinatawa niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil hindi talaga ako nababagay sa lugar na to. Apo, hahayaan muna kitang gumamit ng nakasanayan mo, pero kailangan mong matuto ng table etiquette. Palaging pumupunta si Miguel sa mga special events kaya dapat lang alam mo kung paano mo dadalhin ang sarili mo. Huwag kang mag-alala dahil may nakausap na ako para makatulong sa'yo. Nakangiting wika niya sa akin. Sinuklian ko lang din ng ngiti dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Naninibago ako sa lahat. Pagkatapos kunin ng sobrang pinggan at kubyerto sa harapan ko, problema ko na naman kung nasa ng kanin dahil puro ulam ang nasa harapan namin. Yung kanin po? Magalang na tanong ko sa kasambahay na nasa tabi ko. Siya lang kasi nag-aasikaso ng mga kailangan ko. Nahihiya naman akong kumilos mag-isa dahil kakatungtong ko pa lamang sa bahay na to. Kanin po, senyorita? Ulit niya sa tanong ko. Stella na lang po ang itawag niyo sa akin. Wala po ba kayong kanin? Nakangiting tanong ko sa kanya. Hindi kami kumakain ng kanin dito, apo. Masama rin sa kalusugan ko yon kaya nakasanayan na rin namin. Pero kung gusto mo, ipagsasaing ka na lamang nila kaya lang kailangan mo magbawas ng kanin dahil baka tumaba ka dito. Putol ni Lola. Okay lang po, Lola. Mukhang di naman ako mauumay sa mga pagkain. Pilit ang iting sinukli ko sa kanya. Tuluyan na nagbago ang buhay ko nang tumungtong ako dito. Masarap naman ang mga pagkain kaya lang iba pa rin talaga pag nasanay ka sa kanin. Kahit simpleng adobo lang ulam, solve na, hindi kagaya ngayon. Napakadami ng hinanda nila, tapos may maliliit na serving na hindi ko alam kung ano. May sobra naman sa palamuti na pwede lang kuhanan ng larawan pero hindi mo makakain. Pagkatapos namin kumain ni Lola, umakyat na kami sa mahaba at malaking hagdan. Nakakalula talaga dahil ganitong hagdan sa mga fairy tales kung saan bumababa si Cinderella habang suot ang malaki at magandang gown niya. Mahaba din ang lakad namin bago tumigil si Lola sa pag-akay sa akin. Dito na tayo, apo. Ito ang magiging kwarto mo? Wika niya. Mula baba hanggang taas kong tinignan ang malaking pinto. Napakaganda ng disenyo nito, halatang pinaghirapang ukitin lahat ng detalye sa pinto pa lamang. Palagay ko matibay at mabigat din to. Dahan-dahang binuksan ni Manang Meding ang pinto. Tumambad sa akin ang malawak na kwarto. Napangangako dahil bukod sa malaking kama, napakabango at malamig din ito. Mix of black, white, and gold. Kakaiba ang disenyo. Dito po ang kwarto ko, Lola. Di ba kapaniwalang sambit ko? Parang kasing lawak to ng half court. Oo, apo. Magpahinga ka na. Alam ko pagod ka dahil sa biyahe. Mag-usap na lamang tayo bukas. Pagkatapos niyang magpaalam sa akin, umupo muna ako sa malambot na kama. Senyorita, nalagay na po namin lahat ng gamit niyo dito sa closet. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po kayo sa device na yan. Tinuro niya sa akin ang kulay puting bagay na nasa ibabaw ng glass table. Hindi siya mukhang radyo or cellphone. Mukha siyang speaker na hindi ko alam kung paano gagamitin. Sige po. Nakangiti siyang lumabas ng pinto. Inikot ko ang buong kwarto. Kahit ang banyo ay napakaganda din. Bukod sa may malaki itong bathtub, kompleto rin sa gamit.
Glass naman ng pader kaya't kitang-kitang katawan kapag naligo ka sa shower. Maya-maya nakapag-adjust na rin ako. Kumuha ko ng isang pares na pantulog at naligo ako sa banyo. Masarap ang tubig dahil may maligamgam at may katamtaman lang na lamig. Halos kalahating oras din akong naligo bago ko magpasyang magbihis para matulog. Sa sobrang lambot ng kama ay sa lamig ng kwarto, mabilis na akong hinila ng antok. Pero bigla akong napamulat nang may naramdaman ako na yumakap sa akin. Paglingon ko, mukha ng lalaki ang tumambad sa akin. Miguel's POV. Katatapos lang ng meeting ko with the investors nang bumalik ako sa office. Mas ginugol ko kasi ang oras ko sa pagtatrabaho kaysa kausapin si Lola. Sinabi niya sa akin na kailangan ko na magpakasal. Nahanap na raw niya ang babae para sa akin at sa ayaw at sa gusto ko, iuuwi daw niya yun sa mansyon. Tumutol ako sa gusto niyang mangyari. Wala pa sa isip ko magpakasal at kung meron man, si Cindy ang gusto kong makasama habang buhay. She was my first love. We've been together for almost 5 years. I was happy being with her. She's not just a girlfriend material but also a wife material. She's perfect for me. Pero isang araw, bigla na lamang siyang nagbago. Nawalang kinang na nakikita ko sa kanyang mga mata. Then she break up with me without any reason. Hindi ako pumayag. How can you break up with someone just like that? I will fight for her because I love her very much. I will propose to her that day when she wanted to leave me. But she rejected my proposal and leave me without saying goodbye. Nawala ako, natakot, nanlumo. I saw Grandma staring at me. She's crying with pain. Siya na lang ang meron ako. I almost forgot what I have in my own life to live. Tapos pinilit kong mag-move on. Ginagawa lahat ng bagay para makalimutan ko si Cindy. Alak, kaliwat ka ng babae ang bumuhay sa akin. Tinulungan din ako ni Grandma ang maibangon ang sarili ko and how I want to start my life again. Pero hindi sa babaeng gusto ni Grandma para sa akin. Hindi ko siya kilala and I want to choose my own happiness. Nasa tapat ako ng opisina when my secretary approached me. Sir Miguel, sorry po. Pinapapasok po kayo sa office ni Miss Valdez, she said. Kagad akong pumasok sa opisina. Umaasang hindi siyang tinutukoy ni Bea. Pero natigilan ako nang bumungad sa akin ang babaeng naging dahilan ng pagkadurog ko. Nasa harapan ko ang babaeng nag-iwan sa akin sa loob ng 2 taon. Cindy? Miguel? Kagad niya ako niyakap na mahigpit. God knows how much I miss her, but why? Kung yakapin niya ako, parang di niya ako iniwan noon. Parang wala lang sa kanyang relasyon namin. Parang di niya ako tinapon na parang basura. Miguel, I miss you so much. Umiiyak na wika niya habang nakayakap pa rin sa akin. Why? Why are you here? Malamig na tugon ko sa kanya. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin at nagtama mga mata naming dalawa. Hindi ka ba masaya na nakita mo ko ulit? Galit ka pa rin ba sa akin? Sambit niya sa pagitan ng pag-iyak niya. What do you expect me to do? Welcome you and treat you like there's nothing happened between us? Miguel, pasensya na. Sorry, that's all? Alam mo ba ang pinagdaanan ko nang iwan mo ko? Tapos babalik ka kung kailan handa na ako mag-umpisang muli? Sumbat ko sa kanya. Pinahid kong luhang nagbabadyang pumatak sa aking mata. Ayoko makita niya kung gaano ako kamiserable nung iwan niya ako. Ayoko isipin niya na hanggang ngayon mahal ko pa rin siya, pero yun ang totoo. I still love her. Miguel, I know mahal mo pa rin ako. Please give me a chance to explain and... No, Cindy, kahit ano pang rason ibigay mo sa akin, hindi kita mapapatawad. Tuluyan na ako lumabas sa opisina. Punong-puno ng hinanakit ang puso ko nang dahil sa kanya, kaya hindi ko siya kayang patawarin. Kahit ano pang rason ibigay niya, nangyari ng lahat. Nasaktan na niya ako. I almost lost my life because of her. Kagad kong tinungo ang resto bar na lagi kong pinupuntahan. Umaasang mabawasan ang sakit na pilit bumabalik sa akin noon. Paano niya na-attempt na magpakita sa akin ng gano'n na lang, na parang walang nangyari. I know I still love her, pero mas nangibabaw ang sakit. Sunod-sunod kong tinungga ang alak sa aking harapan, ngunit kahit anong inom ko, hindi ko maramdaman ang pagkamanhin. Gusto ko ilabas lahat ng galit sa puso ko.
Gusto kong sigawan si Cindy at saktan siya. Baka sakaling malaman niya kung gaano niya ako pinaasa araw-araw noon. Umaasang pagising ko, makikita ko siyang muli at makakasama. Pero lumipas ang 2 taon, hindi na siya bumalik. Pero ngayon, kung kailan gusto ko nang tapusin ang kaibangan ko sa kanya, muling babalik siya? Ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasakit ang ginawa niyang pag-iwan sa akin. Di ko na namalayan nakatulog na pala ako sa kalasingan. Mabuti na lang may kasama kong driver na maghahatid sa akin pa uwi. Kaya ko pang lumakad paakyat ngunit umiikot ng aking paningin. Ilang beses na akong umuuwing ganito kaya kabisado ko na lahat ng dadaanan ko papunta sa kwarto ko. Pagkabukas ko ng kwarto, kagad kong nilapat ang aking katawan sa malambot na kama hanggang sa may naramdaman akong kakaiba. Pinilit kong idilat ang mga mata ko nang gumalaw ang unang na yakap ko. Ano ba? Malakas sa sigaw na isang babae na nagpabalik pa sa akin sa kama. Ano bang problema mo? Who are you? Sigaw ko sa kanya. Mabilis na siyang tumayo at niyakap niya ang puting kumot sa kanyang katawan. Sino ka? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Galit na sigaw niya sa akin. Pakiramdam ko na himasmasan ako dahil sa mga nangyari. Kwarto mo? Kunot noong tanong ko sa kanya. Kaagad kong binuksan lahat ng ilaw at tumambad sa akin ang mukha niya. Nakaternong pajama siya at mukha siyang hindi magnanakaw. Kwarto ko to, bakit ka nandito? Kwarto mo to? Sabi sa akin Lola Karen, ito na daw magiging kwarto ko. Wika ng babae na halatang natatakot na dahil siguro sa pagsigaw ko sa kanya. Bakit mo tinatawag na Lola si Grandma? Kainis? Hindi kaya siyang sinasabi ni Lola? My fiancé? Galit na tinungo ko ang kwarto ni Grandma. Di ko akalaing dadaling niya ang babaeng yon ngayon sa mansyon. Sa kwarto ko pa mismo pinatulog ang babaeng yon. Lola, buksan mo tong pinto. Paulit-ulit kong kinatok ang pintuan ni Grandma. Alam ko kabastusan yon pero di ko kaya makasamang babaeng yon sa kwarto ko. Nakailang katok pa ako bago niya ako pagbuksan ng pinto. Grandma, sino babaeng nasa kwarto ko? Bakit nasa kwarto ko siya? Sa lubong ang kilay na tanong ko sa kanya. Miguel, napag-usapan na natin to, di ba? Susunduin ko mapapangasawa mo at matutulog na kayo na magkatabi. So what's wrong with that? Napasinghap ako sa sinagot niya sa akin. Grandma, wala akong naalala na pumayag ako sa sinasabi ninyo. Why are you doing this to me? Can you just stop controlling my life? Miguel, apo, ginagawa ko lang to para sa'yo. Galit na singhal ni Lola. Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang magalit siya at makasama pa sa kanya kapag pinagpatuloy ko ang galit ko. Huminga ako na malalim para pigilan ang nararamdaman kong init ng ulo. Napansin ko na lang nasa likuran ko ng babaeng kumuha sa kwarto ko. Grandma, seryoso ba talaga kayo? Ipapakasal niyo ako sa babaeng yan? Tingnan mo nga itsura niya. Wala pa sa kalingkingan ni Cindy yan eh. Mukhang basta mo na lang siyang pinulot sa kung saan at inalok ng candy para sumama dito. Miguel, umayos ka. Hindi mo kilala si Stella kaya wag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Galing siya sa ampunan at pinalaki ng mga madre kaya alam ko mabuti siyang babae. At wag mo siya ikukumpara sa ex mong nang iwan sa'yo. Galit na sigaw ni Lola sa akin. Malinaw naman na mas kinakampihan niyang babaeng to kaysa sa akin na apo niya. Ampunan? I can't believe na ipapakasal niyo ko sa babaeng galing lang sa ampunan, Grandma. Kung mga anak pa ng stockholders natin, baka maintindihan ko pa. Pero sa ampunan? Hindi niyo nga alam baka kriminal ang mga magulang niyan kaya siya pinabayaan sa ampunan. Galit na sigaw ko. Naubos na kasi ang katiting na pasensya ko at gusto ko na rin ipamukha sa babaeng to na di kami bagay sa isa't isa. Ngunit nagulat ako nang bigla niya akong sampalin. Napamaang akong napatingin sa kanya. Wala pang babaeng nanakit sa akin. Kahit si Grandma hindi ako pinagbubuhatan ng kamay. How dare you? Hinigit ko ang kwelo ng pajama niya. Matalim ang tinging pinukol ko sa kanya pero hindi siya natinag. Hindi porke mayaman ka, pwede ka nang mang-apak ng taong hindi mo kilala. Oo, ulila ako pero kahit walang magulang na nagpalaki sa akin, hindi ako tulad ng basurang pag-unawa kagaya mo. Mahina, ngunit madiin niyang sabi ng dalaga sa akin. Tama na yan. Hinihingal na sambet ni Grandma. Kagad ko siyang binitawan dahil nakita kong hirap sa paghinga ni Grandma. Lola? Lola? Sambet ni Stella. Nakita ko ang paglambot ng mukha ng babae habang nakatingin sa lola ko.
Ang kaninang matalim na tingin na pinukol niya sa akin ay napalitan ng pag-aalala. Hindi ako makahinga, wika ni Lola sa akin habang nakahawak sa kanyang puso. Grandma, dadaling kita sa ospital. Nag-aalalang sambit ko. Kagad ko siyang binuhat at bumaling ako sa babae. Huwag kang aalis dito, hindi pa tayo tapos. Banta ko sa kanya. Kagad akong bumaba sa mahabang hagdan, bitbit si Lola. Manang, pakitawag si Ruel. Utos ko sa kasambahay. Kagad naman tong lumabas ng mansyon upang puntahan ang driver namin. Nakahinga lamang ako na maluwag na sabihin ng doktor na okay na sila. Bawal lang daw na ma-stress. Senior citizen na si Lola, kaya lang, lagi niya pa rin sinasabi na 50 years old pa rin siya. Marami na rin siyang nararamdaman, kaya palagi kong iniiwasan na magtalo kaming dalawa. Kaya lang, di ko na napigilan ang sarili kong magalit dahil naubos na ako ng tuluyan. Idagdag ko pa ang pagdating ni Cindy nang nagbibigay sa akin ng matinding stress. Iniwan kong mahimbing na natutulog si Lola sa kwarto. Kagad ako umuwi sa mansyon. Pinuntahan ko agad ang babae sa kwarto ko. Nadatnan ko siyang nakaupo sa kama at nakayuko habang sapo ang mukha niya. Nag-angat siya ng tingin kaya nagkatinginan kaming dalawa. Kamusta na si Lola? Paos ang boses na tanong niya sa akin. Nakita ko ang pangingilid ng luha niya. Hindi ko siya kilala pero di naman siya mukhang umaacting lang. Bakit ka pumayag sa sinabi ni Grandma? May karapatan kang tumanggi, di ba? Nakikita mo ba ang pagkakaiba ng mundong ginagalawan natin? Nakikita mo ba ang itsura mo? Nang uuyam na wika ko. Pinasadahan ko siya ng tingin. Sobrang bata pa niya para sa akin. Di ko nga alam kung tatagal siya dahil sa nipis ng katawan niya. Malaki ang utang na loob ko kay Lola Karen. Mahinahong sagot niya sa akin. Marahas akong napabuntong hininga. Nilapitan ko siya pero umatras siya. So kaya ka lang pumayag dahil sa utang na loob? Sa pagtawag mo pa lang na Lola sa Lola ko, tanggap mo na siguro ang maging bahagi ka ng pamilya namin. Sunod-sunod siyang umiling. Si Lola rin na may gustong tawagin ko siyang ganon. Kung pwede ko lang tanggihan ang alok niya, gagawin ko. Hayaan mo't kukumbinsin ko si Lola na wag nang ituloy ang plano niya. Wika niya pa sa akin. At sino ka para gawin yon? Isa ka lang hamak na ulila. Sa tingin mo ba papakinggan ka ni Lola? Sa akin nga hindi siya nakikinig sa'yo pa kaya? Tinalikuran niya ako at kinuha niya ang maleta niya. Pumasok sa closet at nilagay niya mga gamit niya. Makikiusap ako sa kanya na pabalikin na ako sa ampunan. Mas gugustuhin ko pang makasamang kaya nila kaysa walang pusong kagaya mo. Kung kailangan ko lumuhod kay Lola, gagawin ko Pabalikin lang niya ako. Saan niya? Walang puso. Ako? Lumapit ako sa kanya at kinuha ko ang maleta sa kamay niya. At anong gagawin mo? Aalis ka na lang ngayon? Gusto mo ba talagang lumala ang kalagayan ng Lola ko kapag nadatnan kanyang wala rito? Singhal ko sa babae, pero malamig na lang akong tinignan. Kwarto mo to, di ba? Tao akong tinanggap ni Lola dito, kaya tao akong aalis. Magpapalipat na lang ako ng ibang kwarto, total malaki naman tong bahay niyo. Pero kung ayaw mo kahit sa labas ako matulog at antayin ang pagbabalik ni Lola, okay lang din sa akin. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sumobra lang ba ako? Hindi ako ganito. Simula nung iwan ako ni Cindy, naging ganito na ako. Anong nangyari sa akin? Pinilit kong maging mahinahon. Pagod na rin ako. Di ko na kaya pang makipagtalo sa kanya. Madaling araw na rin kaya kailangan ko na magpahinga pero kailangan kong balikan si Lola sa ospital. Stay here. Kailangan kong bumalik sa ospital. Hintayin muna natin maging okay si Grandma bago mo siya kausapin. Hindi ko na inantay ang sagot niya. Naiintindihan naman siguro niya ang ibig kong sabihin. Stella's POV. Bagsak ang balikat akong umupo sa tabi ng kama mula nang umalis si Miguel. Hindi ko naman talaga balak na umalis. Gusto ko lang lumabas sa kwarto niya. Hindi ko akalain na ganun pala kasama ang ugali niya. Nag-aalala din ako para kay Lola. Gustuhin ko mang bantayan siya sa ospital. Baka kung anong isipin ni Miguel. Alam ko hindi niya ako tanggap pero di ko naman inasahan na wala pala siyang alam tungkol sa akin. Dahil wala namang sinabi si Lola Karen sa akin. Pinahid ko ang nangangilid na luha ko. Harap-harapan niya akong tinanggihan sa lola niya, kaya wala akong choice kundi subukang kausapin si Lola Karen.
Marami na akong pinagdaan ng sakit, lalo pa't di ko pa rin mahanap ang mga taong nag-iwan sa akin sa bahay ampunan. Palagay ko kalahati ng buhay ko ang gusto kong buuin, pero kung mapipilitan akong pakasalan si Miguel, sigurado hindi rin ako magiging masaya. Dahil hindi naman kagaya ko ang magugustuhan niyang babae. Kung pasadahan niya ako ng tingin, lalong nangliliit ang tingin ko sa aking sarili. Malalim na ang gabi at ipinasya kong matulog na lamang upang magkaroon ako ng lakas kausapin si Lola. Kinabukasan, tunog ng phone ang gumising sa akin. Pasikat pa lang ang araw kaya siguro inaantok pa rin ako. Hello, Stella, bakit di mo sinabi sa akin? Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang boses ni Marcos. Kagad akong tumayo at tinungo at binuksan ang glass na pintuan ng veranda. Pansin ko din sa boses ni Marcos na paos ito. I'm sorry, Marcos. Biglaan din ang lahat. Wika ko. Ni minsan ba hindi rin ako naging mahalaga sa'yo? Naramdaman ko na umiiyak siya dahil naririnig ko pa ang pagsinghot niya. Ano ka ba? Siyempre mahalaga ka sa akin, Marcos. Pero hindi ko kayang tanggihan si Lola Karen. Malaki ang utang na loob ko sa kanya pero pangako, kakausapin ko siyang pabalikin na lamang ako dyan dahil di naman ako gusto ng apo niya. Paliwanag ko sa kanya. I love you, Stella. Kung alam ko lang na mangyayari to, noon ko pa sana sinabi to sa'yo. Kung alam ko lang na aalis ka dito nang walang paalam man lang sa akin, sana tinay ko yung risk ng friendship natin para masabi ko ang tunay kong nararamdaman sa'yo. Ramdam ko sa boses niya ang pagsisisi at nasasaktan ako dahil alam ko kung gaano siya naging mabuti sa akin. Pero hindi ko inaasahan na aamin siya ng ganito. Marcos, mahal din naman kita pero matinong babae. Sinong matinong babae ang iiwan ng lalaki mahal niya kapalit ng kaginhawaan? Napalingon ako sa likuran ko dahil sa narinig. Hindi ko inasahan na nasa kwarto na pala si Miguel at nakikinig sa usapan namin. Pero wala yun sa akin dahil kilala ko ang sarili ko at alam ko ang dahilan kung bakit ako naririto. Ini-off ko ang phone at tinarap ang binata. Hindi ko na kailangan tanggapin pa ang paulit-ulit na pagtapak mo sa pagkatao ko, Miguel. Kaya't sabihin mo sa akin kung kailan uuwi si Lola Karen para makapagpaalam na ako. Matalim ang titig na ipinukol niya sa akin pero hindi ako nagpatinag. Kailangan kong protektahan ang sarili ko dahil walang ibang may kakayahan gawin yon kung hindi ako. Nang uuyam niya akong tinignan. Kaya ba atat ka nang umuwi dahil sa lalaki mo? Tapos kapag hindi pumayag si Lola sa gusto mo, babalik ka rito. Anong palagay mo sa akin? Tumatanggap ng second hand? Lumapit ako sa kanya at ginisihan ko siya. Alam mo, Miguel, huwag kang magtataka kung bakit iniwan ka ng girlfriend mo. Dahil kahit sinong babae walang makakatagal sa ugali mo. Singhal ko sa kanya. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari dahil mabilis na akong hinila at isinandal sa likod ng malaking pinto. Dinig ko ang malakas na paghampas ng likod ko kaya napangwi ako. Inawakan niya isa kong kamay at tinaas yon. How dare you? Kapag sinampal mo ko, pinalagpas ko yun kagabi. And now you're talking to me like you know me? Wala kang alam sa pinagdaraanan ko, Stella. At dahil ginamit mo na rin ako ng tuluyan, magdasal ka na. Bitawan mo ko, ikaw ang magdasal dahil masama ang ugali mo. Marahan niya akong binitiwan. Malalaman mong tunay kong kulay kapag nakasama mo na ako. Sisiguraduhin kong gagapang ka paalis sa pamamahay na to. Madiing sabi niya sa akin na nagbigay sa akin ng labis na pangamba. Pero hindi ko yun pinahalata dahil kapag nakikita niyang mahina ako, siguradong lalo pa niya akong tatapakan. Pagkatapos niya akong pagbantaan ay lumabas na siya ng kwarto. Napapikit ako dahil sa malakas na paglagabog ng pinto. Napahawak ako sa puso ko. Sobrang lakas ng tubok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa takot. Binigyan lang niya ako ng dahilan kaya lalong hindi ako po pwedeng manatili ng matagal dito sa mansyon. Kailangan kong makaalis at bumalik sa bahay ampunan kung saan ako nababagay. Hindi ako lumabas ng kwarto pero may nagdadala sa akin ng pagkain. Kaya maghapon kong kinulong ang sarili ko dahil baka makita ko na naman si Miguel. Sinabi din ni Manang sa akin na mamayang gabi daw uuwi si Lola Karen pero mahina pa rin daw ito kaya hindi daw pwedeng ma-stress at bigyan ng sama ng loob. Hindi ko alam kung paano ko aalis kung ganon ang kalagayan niya pero susubukan ko pa rin dahil hindi ko na kayang tumagal pa sa malaking bahay na to kasama ng lalaking yon.
Kinagabihan naghanda ako sa pagdating ni Lola. Pati mga gamit ko ay nakanda na rin. Si Miguel daw ang nag-uwi kay Lola at nasa kwarto na daw ito. Dahan-dahan ako nagtungo sa kwarto niya at nakakailang katok pa lamang ako pinapasok na niya ako. Nurse ang nagbukas ng pinto at iniwan din kami. Lola Karen? Nangingilid ang luha kong lumapit sa kanya. Apo, mabuti naman at pinuntahan mo ko agad. Patawarin mo sana si Miguel, iha. Masyado lang siyang nasaktan noon sa ex niya kaya siya nagkakaganon. Pero alam mo, napakabait nun at masunurin. Mahinang sabi ni Lola. Inawakan ko ang kamay niya at umupo ako sa tabi niya. Okay na po ba kayo? Nag-aalala po ako sa inyo, patawarin niyo po ako, Lola. Hindi ko po napigilan ang sarili ko kaya nasampal ko siya. Naiiyak na wika ko sa kanya. Ano ka ba, Apo? Tama lang ginawa mo para magising si Miguel. Pakiusap, bigyan mo siya ng pagkakataon, iha. Mabuting tao ang apo ko. Nagkaganon lang siya dahil iniwan siya ng girlfriend niya pero sigurado ko, babalik din siya sa dati. Pero Lola, hindi niya po ako gusto. Nakayuko ang sagot ko sa kanya. Wala akong choice kundi sabihin yun kay Lola Karen dahil pakiramdam ko, hindi siya papayag kung aalis man ako at babalik sa ampunan. Anong sinasabi mo, Apo? Nabigla lang daw si Miguel pero ang sabi niya, payag na daw siyang maikasal kayo. Wika ni Lola na ikinagulat ko. Ito ba yung sinasabi ni Miguel kanina? Pagkatapos kong kausapin si Lola, kaagad na akong bumalik sa kwarto. Gusto ko pa sanang ipagpilitan sa kanya na uuwi na lamang ako sa ampunan pero alam kong masama pa rin ang lagay niya. Di naman kaya ng konsensya ko kung lumala pa siya dahil sa akin dahil napamahal na rin ako sa kanya. Pagkarating ko sa kwarto, bumungad sa akin ang mukha ni Miguel. Sa tingin ko, katatapos lang itong maligo dahil basa pa ang katawan nito habang suot ang puting tuwalya na nakatali lang sa bewang nito. Natigilan pa ako na makita ko ang kabuuan niya dahil napakaganda rin ang katawan niya. At ngayon lang ako nakakita ng gantong klaseng katawan. Wala naman akong nakikitang taba kahit saan kundi puro muscles. Inaamin ko nakadagdag din yon sa appeal niya. Bukod sa gwapo niyang mukha, nagtatago doon ang masamang ugali niya. Tama nga sila, hindi lahat ng may perpektong anyo ay magandang pag-uugali. Miguel, pwede ba tayo mag-usap? Seryosong saad ko nang maisara ko na ang pinto. Bakit? Kunot noong tanong niya bago ko tinapunan ng tingin. Please, ilipat mo ako ng ibang kwarto habang hindi ko pa nakukumbinse si Lola. Ayokong nakikita dito kaya ako na lang lilipat, saad ko. Tumingin siya sa akin at malalim na naman siyang nakatitig kaya kinabahan na naman ako. Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Lola Karen na pumayag na ako magpakasal tayong dalawa? Sagot niya na ikinagulat ko. Kahapon lang pinagtatabuyan niya ako tapos ngayon sasabihin niyang payag siya sa gusto ni Lola Karen na ikasal kami? Miguel, kung tungkol to sa pagbabanta mo sa akin, huwag mo nang ituloy. Alam kong ayaw mo sa akin at ganoon din naman ako sa'yo, kaya't susubukan ko pa rin kausapin si Lola Karen. Wika ko sa kanya. Lalabas sana ako ng pinto para di ko makita ang pagbibihis niya nang bigla niya akong hawakan. Nanlaki ang mga mata ko nang bumaba ang tingin ko sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Inis na singhal ko sa mukha niya. Pakiramdam ko nag-init ng tuluyan ang aking mukha dahil sa nakita ko. Bumilis din ang tibok ng aking puso sa hindi ko malamang dahilan nang maramdaman ko ang paglapit ng mukha niya sa akin. At sinong gusto mo? Yung katawagan mong lalaki? I already told you, babe, hindi ako papayag na basta ka nalang umalis dito. Bitawan mo ako, singhal ko sa kanya, pero lalo niyang hinigpitan ang hawak ng kamay ko. Iniwasan kong mapunta ang mga mata ko sa ibaba niya. Ibibigay mo rin naman ang sarili mo sa akin. Bakit di pa ngayon? Baka sakaling magbagong isip mo at ma-realize mong mas magaling ako kaysa sa lalaking yon? Pakiramdam ko nagtayuan lahat ng balahibo ko hindi lang sa batok nang kabigan niya ako palapit sa kanya. Sa uri ng tiga niya sa akin, pakiramdam ko dinadala niya ako. Kakaibang pakiramdam ang unti-unting bumabalot sa aking katawan, ngunit pilit kong pinaglalabanan. Pinigilan kong sarili kahit kahibla na lang ang layo ng mukha at katawan namin. Kung sa ugali ng pagbabasihan ko, walang-wala ka, kahit katiting sa kalingkingan, Marcos. Matapang nasabi ko sa binata. Nalusaw ang titig niya, napalitan niyo ng galit. Galit na naghahatid sa akin ng matinding takot nang mabilis na akong kabigin. Nanlaki ang mata ko nang bigla na lang niya akong halikan. Miguel, ano ba?
Pilit ko siyang nilalayo pero kayang-kaya niya akong ikulong sa malakas niyang braso. Wag na wag mo kung ikukumpara kahit kanino. Galit na singhal niya sa akin. Naramdaman ko lang ang marahas na paglapat ko sa malambot na kama. Tama na. Naiiyak na pigil ko sa kanya. Mabilis siyang tumabi sa akin at tinalikan ulit ako. Pilit kong tinitikam ang bibig ko dahil nararamdaman ko. Gusto niyang palalimin ang halik niya kaya kinakagat niya ang labi ko. Kaya lalo akong napaiyak. Hindi ito ang gusto ko. Puro galit at ibang init ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Lalo pa akong naiyak nang pilit niyang tinatanggal ang kasuotan ko. Tama na, sigaw ko. Kahit anong gawin kong suntok, sipa sa kanya, di ko magawang makawala. Nasasaktan na rin ako dahil sa maras niyang pagkilos sa tabi ko. Hanggang sa tuluyan na niyang matanggal lahat ng kasuotan ko sa katawan, pinagyaman ng mga matang tingnan ang kabuuan ko. Miguel, umalis ka na please. Pagmamakaawa ko sa kanya pero naging bingi siya sa pakiusap ko. Nilapit niya ulit ang mukha sa akin, hinalikan ang labi ko. Miguel! Tinulak ko siya na buong lakas, ngunit lalo lang niya akong niyakap. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak, ngunit tila magkaibang reaksyon ng katawan ko sa isip ko. Pero hindi maaaring mangyari to dahil aalis na ako sa mansyon nila. Nanginig ang katawan ko sa ginagawa niya. Nang bumaba pang halik niya, ipilit ko na naman siyang tinutulak hanggang sa umakyat ulit siya sa labi ko. Miguel, please wag mong gawin to. Maawa ka sa akin? Pero nagpatuloy pa rin ang binata hanggang sa muntikan niya ako makuha. Pero naramdaman kong natigilan siya nang dumilat ako at nagtamang paningin naming dalawa. Please, tama na. Umiiyak at nanghihina akong sambit sa kanya. What? I'm sorry pero hindi kita hahayaan na lumipat sa ibang kwarto? Sambit niya. Di na niya tinuloy ang tangka niya sa akin bagkus mabilis siyang umalis sa kwarto suot ang roba. Naiwan akong umiiyak at naaawa sa sarili dahil sa ginawa niya. Pero kahit gano'n, nagpapasalamat na rin ako dahil hindi niya tinuloy ang balak niya. Ayokong sa gantong paraan makukuhang iniingatan ko sa mahabang panahon. Nang umalis si Miguel, isa-isa kong pinulot ang mga damit ko. Nagbihis ng panibagong pares ng t-shirt at pantalon. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Natatakot ako kay Miguel. Nalilito sa pinapakita niya sa akin pero siguro dala na rin ng galit niya kaya nagawa niya yun. Pinuntahan ko si Lola sa kwarto. Nagbabaka sakaling makausap ko siya at kumbinsihin na bumalik na lamang ako sa bahay ampunan, at least doon tanggap ako. May nagmamahal sa akin. Gusto ko rin kausapin si Marcos ng personal. Alam ko galit pa rin siya sa akin. Gusto ko magpaliwanag ng maayos dahil mahalaga pa rin sa akin ang pagkakaibigan naming dalawa. Buo na ang loob kong kumbinsihin si Lola, kaya lang pagpasok ko ng kwarto ay mahimbing tong natutulog. Sabi ng nurse, kakainom lang daw niya ng gamot. Wala akong choice kundi bumalik sa kwarto. Inaantok ako kaya lang natatakot ako na baka pumasok ulit si Miguel. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit ayaw niya akong ilipat ng kwarto. Gayong alam kong namumuhi sa akin tapos pinagtatangkaan pa niya ako. Ang katotohanang nakita niya na ang lahat sa akin, lalo nagpapadagdag ng pagkailang ko sa kanya. Naupo ako sa gilid ng kama na magbukas ang pinto. Senyorita Stella, pinapabigay po ni Senyorito Miguel. Saka may iniabot sa akin si Manang Lourdes, isa sa 4 na kasambahay nila. Kagad kong kinuha ang malaking paper bag. Pagkatapos nagpaalam na siya sa akin. Ayoko mang tingnan ko anong laman nun. Nakita kong note sa gilid ng paper bag, kaya kinuha ko yon at ipinatong sa kama. Isuot mo yan mamayang gabi, 8 p.m. Susunduin kita. Kinuha ko ang laman ng paper bag. Isang kulay itim na mermaid off-shoulder dress na may makinang na parang diamante sa buong harapan at may mahabang slit pa sa kanan na nagpaganda sa disenyo nito. May isang pares din na kulay itim na stiletto na sa tingin ko may 3 inches ang haba. Bukod doon may nakita rin akong isang kahon. Binuksan ko at napangangako sa mamahaling gold necklace at earrings. Pinakatitigan ko pa kung totoo nga ito, pero imposibleng hindi dahil hindi naman siguro siya bibili ng peking alahas. Binaba ko ang hawak kong box ng alahas. Anong intensyon niya sa pagsama sa akin? Paano kung di ako sumunod sa gusto niya? Hindi kaya magalit na naman siya sa akin? Napabuntong hininga na lamang ako.
Matapos na mangyari kanina, gusto niya pa ako isama sa party na hindi ko alam kung para saan. Never pa ako nagsuot ng ganitong damit at di pa rin ako nakakapunta sa kung anong party. Sigurado ako hindi yun basta-basta dahil sa napakagandang damit ang gusto niyang isuot ko. Parang gusto ko na lang tuloy tumakas at wag na magpaalam kay Lola Karen. Anong gagawin ko? Masyadong maiksi ang pasensya niya. Paano kung magalit na naman siya at lalo lamang kaming hindi magkasundo? 1.5 oras bago mag alas 8, nagdadalawang isip pa rin ako. Nakasuot ako ng roba, kagat-kagat ko ang dulo ng kuko ko. Kinakabahan ako at di ko alam kung magagawa ko ba to. Palakad-lakad ako sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto. Senyorita, si Chelsea po, siya po mag-aayos sa inyo? Pinadala po siya ni Sir, nakangiting wika ni Manang. Sabay bungad sa akin ng magandang babae. Hi, Miss Stella. Napakaganda mo pala. Kahit walang makeup, kabog na kabog ng beauty mo. Wika niya sa akin ay kinagulat ko. Saka ko palang nalaman na Becky pala siya. Pero ang ganyan talaga at saka mas malaki pang hinaharap at balakang niya sa akin. Hello? Naiilang akong umiti sa kanya. Di ko maiwasang pasadahan siya ng tingin. Ay nako, Miss Stella, wag mo akong tingnan ng ganyan. Peke lahat ng nakikita ninyo? Natatawang sabi niya sa akin. Tipid akong ngumiti. Umpisahan na po natin. Pagkagandahin ko pa kayo lalo para ma-inlove si Sir Miguel sa'yo. Dagdag pa niya ni kinapula ng mukha ko. Pero kahit pagandahin pa niya ako at bihisan, hindi pa rin mawawala ang katotohanan na galing ako sa ampunan at ayaw sa akin ni Miguel. Chelsea, pwede Stella na lang itawag mo sa akin? Tsaka hindi ko pa sigurado kung a-attend ako sa party. Nakayukong wika ko sa kanya. Nagdadalawang isip pa rin kasi ako. Ay, Miss Stella, hindi po pwede. Magagalit po si Sir Miguel at tatanggalin niya ako sa trabaho ko kapag hindi ko nagawa ang utos niya. Sayang naman ang trabaho ko, pambili ko ng gamot ni Mother. Katwiran niya sa akin. Naaawa ko sa kanya. Kaya wala ko nagawa kundi umupo sa harap ng vanity mirror. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nag-umpisa na rin siyang ilatag lahat ng makeup niya. Unang beses kong malalagyan ng kolorete ang aking mukha, kaya hindi ko rin alam ang magiging kalalabasan. Don't worry, Miss Stella. I will make sure na ikaw lang pinakamaganda sa party tonight. Gandang-ganda talaga siya sa akin. Hindi kasi mapawi ang ngiti niya habang inaayusan niya ako. Hindi ko alam kung ano-anong nilagay niya sa aking mukha pero lalo kong nakikita na mas gumaganda ako sa ginagawa niya. Binigyan niya ng kulay ang matamlay kong mga mata. Pati na rin ang natural na mapula kong labi, nilagyan niya ng simpleng color na lipstick. Bumagay din sa double eyelid ko ang mahabang pilik ko. Inayos din niya magulo kong kilay. Mabuti na lamang at inahit niya lang yon dahil hindi ako sanay magbunot. Muntik na akong antukin ng kulitin niya ang buhok ko at tinaas na parang messy bun. May nakalabas pa na ilang himla. Gorgeous! Bulalas na Chelsea. Pumalakpak pa siya na parang natapos na isang magandang masterpiece. Di ko maiwasang umiti. Halos 1 oras din ang ginugol niya sa makeup at nangalay ako na sobra pero na makita ko ang kabuuan ko, sobrang natuwa ako. Hindi ko alam na maigaganda pa pala ang simpleng gaya ko. Salamat, Chelsea. Nako, mas maganda ka pa kay Cindy. Napatakip siya sa kanyang bibig nang tingnan ko siya. Pagkatapos niyang sabihin ang pangalan ni Cindy. Ay, ano kasi? Kung kasing ganda niyo lang din naman ang may make-upan ko, gaganahan talaga ako. Wika niya. Di nakaligtas sa aking pandinig ang pagbanggit niya sa pangalang yon. Narinig ko na rin yun kay Miguel. Kung sino mang babae ngayon sigurado ko maganda talaga siya dahil hanggang ngayon siya pa rin ang mahal ni Miguel at ako, isang babaeng pinulot lang sa ampunan upang pilitin ipakasal sa kanya kahit labag sa loob niya. 5 minuto bago mag alas 8, tinapos na rin ako magbihis. Kaya lang nailang ako na makita ng suot ko sa harapan ng salamin. Sobrang haba ng cut sa kanang binti ko, kaya kapag sinubukan kong lumakad, lumalabas ang legs ko. Di naman ako sobrang puti pero wala akong kahit isamang peklat. Nakakapusyaw din yung kulay ng damit. Hindi ako makapaniwala sa naging itsura ko. Dahil sa suot ko, hindi ko makilala ang sarili ko. Kahit pa siguro sina Sister Bella at Mother Donna, hindi nila ako makikita sa unang tingin lang. Medyo kita din ang ibabaw ng hinaharap ko, kaya tinataas ko rin ang bahagya ang damit ko at baka tuluyang bumaba. Ayoko namang makita ng iba. Di naman kasi kalakihan yun. Bukod doon, pati sa likuran, exposed din ang balat ko. Wow!
Sabay-sabay na napanganga ang mga kasambahay namin, kaya lalong namula ang pisngi ko dahilan kaya nakaramdam ako ng hiya. Dahil hindi ako sanay na nakakakuha ng atensyon sa ibang tao. Ang ganda niyo po, Ma'am Stella, bulalas ni Manang Miding. Oo nga, sang-ayon naman ng iba. Siyempre, akong fairy godmother niya eh, pagmamalaki ni Chelsea. Mabuti na lamang at tinulungan niya ako mag-ayos pati sa damit dahil hindi ko talaga alam kung paano ko susuotin yon at kung paano dadalhin ang sarili ko. Pababa na ako ng hagdan na bumukas ang pintuan at iniluwan nito si Miguel. Gusto ko pa sanang umakyat ulit kaya lang pinigilan na ako ni Chelsea. Huli na dahil nakita niya na ako. Nag-iwas ako ng tingin sa binata dahil naiilang pa rin ako dahil sa nangyari sa pagitan namin. Bukod doon, napakagwapo din kasi niya. Bagay na bagay ang suot niyang itim na suit. Para tuloy siyang prince na a-attend ng masquerade ball. Kulang na lamang itim na maskara. Narinig ko ang mabigat na paghakbang niya na lalong nagpapabigat sa aking paghinga hanggang sa masamyo ko na ang mabangong amoy niya. Beautiful! Nabaling ang tingin ko sa kanya nang marinig ko ang boses niya. Ayokong mag-expect kung ako ba ang maganda o ang damit ko. Nagtamang mata naming dalawa. Kung di ko pa narinig ang tila mga kinikilig sa paligid, siguro hindi maalis ang titig ko sa binata. Ngayon ko lang kasi siya natitigan ng ganito. Sobrang lapit niya at malaki ang nagiging epekto niya sa akin. Thank you, Chelsea. Baling ni Miguel dito. Nagulat ako nang ilahan niya ang kanyang kamay. Hindi ko akalain may pagka-gentleman din pala siya o ngayong gabi lang. Kung alalayan niya ako para akong babasaging kristal, pero paulit-ulit na rin bumabalik sa aking isipan kung gaano siya karahas sa akin kagabi. Let's go, Stella. Seryosong sambit niya. Ayoko mang tanggapin ang kamay niya pero ayoko naman magmukhang nagpapahabol sa harapan nila. Wala akong karapatan na mag-inarte dahil kusa akong pumayag na magpunta dito. Walang pumilit sa akin. Pero kung di dahil sa utang na loob ko kay Doña Karen, wala sana ako dito ngayon. Hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Inlapat ko ang kamay ko sa kanyang palad at pinagsiklop niya ang kamay namin dalawa. Kitang-kita ko ang malaking ngiti sa labi ng mga kasambahay nila habang ginigiya ko ni Miguel palabas. Paglabas namin ng bahay, inalalayan din niya ako sa pagsakay sa kotse. Saka siya tumabi sa akin sa likuran. Pumasok naman ang driver at inumpisa niya ng buksan ng makina. Saan tayo pupunta? Kinakabahang tanong ko. Malalaman mo rin mamaya. I just want to say thank you dahil pumayag kang sumama. Sambit ni Miguel. Mas mahinahon ang boses niya ngayon at mas kalmado, kaya kahit papano nakakahinga na ako ng maluwag. Baka kasi magalit ka ulit sa akin eh. Tipid na sagot ko, bago ko lumingon sa labas ng bintana. Nagbabadya ang ulan dahil sa lamig ng panahon at makulimlim din kanina. I'm sorry for what happened. Kahit naman sinong lalaki magagalit kung ikukumpara mo sila sa karibal mo, di ba? Wika niya na ikinagulat ko. Karibal? Kailan pa niya naging karibal si Marcos? Naguguluhan na naman ako sa kanya. Para tuloy gusto kong pagsisihan ng pagsama ko. Ilang minuto din lumipas nang lumiko sa isang malaking venue ang kotse. Pinarada ng driver sa parking lot kung saan naroon pa ang ibang mamahalin at magagandang sasakyan. Lalo kong kinabahan na makita ko ang ibang guest. Napakagalante din ng mga suot nila at ang gaganda. Inalalayan ako ni Miguel na makababa. Nahirapan akong dalhin ng stiletto shoes ko dahil hindi naman ako sanay sa gantong klase ng sapatos. Pagkababa ko, kinuha niya ulit ang kamay ko upang ilagay niya sa braso niya at dahan-dahan kaming lumakad patungo sa entrance ng venue. Ngunit pag-akit namin sa baitang ng hagdan, sumabit ang gown ko sa takong ko kaya na out of balance ako. Mabilis niya akong naikabig na ikinagulat ko dahil yakap na niya ako. Kumabog lalo ang tibok ng puso ko na magtama ang tingin naming dalawa. Naamoy ko rin na mabango niyang hininga at nararamdaman ko ang matikas niyang katawan dahil sa higpit ng yakap niya sa bewang ko. Sobrang lapit na ng kanyang mukha. Careful, love? Mahinang bulong niya sa akin. Parang iisang hangin na lamang hinihingahan naming dalawa. Hey, Miguel, ang ganda naman ng kasama mo ngayon. Pakilala mo naman kami. Sabay pa kaming lumingon ni Miguel sa narinig namin na nagsalita. Siguro hindi lang nila basta kilala si Miguel dahil ganito nila to kausapin. Nakita ko rin na may maganda pa silang kasama na nakatingin lang sa binata. Napansin kong matalim ang pagkakatitig na dito pero agad din siyang bumaling ng tingin sa akin.
I'd take all of you to meet my fiancé, Stella. Pakilala niya sa akin na bahagyang kinagulat ko. Fiancé? Are you serious, Miguel? Kunot noong tanong ng lalaki. Stella, meet my friends, Raven, Sander, Travis and Cindy. Pakilala ni Miguel sa mga kaibigan niya. Sabay silang lumingon sa babaeng ipinakilala niyang Cindy at kung hindi ako nagkakamali, siya ang babaeng hanggang ngayon mahal pa rin ni Miguel. Nakaramdam ako ng pagkailang dahil sa ganitong paraan pa kami magkakaharap. I'm sorry guys, maiwan ko muna kayo. Paalam ni Cindy at mabilis tong humakbang palayo sa amin na sinundan din agad ni Travis. Bumaling ulit sa akin ng mga kaibigan niya, ngunit ang mga mata ni Miguel ay nakasunod sa likuran ni Cindy. Napakaganda nga talaga niya. Hindi ako naniniwala kay Chelsea na mas maganda ako kay Cindy dahil kitang-kita ko kung gaano siya kaperpektong babae. Hindi na ako magtataka kung bakit mahal pa rin to ni Miguel dahil pakiramdam ko ganun din ang babae sa kanya. Nakita kong lungkot sa mga mata niya habang tinitingnan niya kami ni Miguel. Akala ko hanggang tanaw lang gagawin ni Miguel, ngunit nagulat na lamang ako nang bigla niyang bitawan ang kamay ko at tumakbo patungo sa kung saan nagtungo si Cindy. Gustong mag-unahan ng mga luha ko pero pinigilan kong aking sarili. Hindi tong tamang time para mag-self-pity. Ayoko magmukhang kawawa. At bakit naman ako iiyak? Hindi naman totoong lahat. Wala naman kaming relasyon. Wala naman kaming nararamdaman para sa isa't isa. Are you okay? Babalik din yun. Baka mag-uusap lang silang matagal na hindi sila nagkita eh. Nakangiting wika ni Raven. Oo nga, Stella. Pumasok na tayo sa loob. Mag-uumpisa ng birthday party ni Carlos, ang isa pa naming kaibigan. Segunda naman na nagngangalang Sander. Inalalayan nila ako maglakad pero nalilito pa rin ako sa mga nangyayari. Kung pwedeng umuwi na lang gagawin ko kaya lang kailangan ko muna magsabi kay Miguel. Mauna na kayo. May kukunin lang ako sa kotse na iwan ko kasi yung purse ko. Nakangiting wika ako sa kanila. Tumango lang sila sa akin at ngumiti. Nagtungo ako sa parking lot dahil iwan ko naman talaga ang purse ko. Nakalimutan ko kasing bitbitin kanina sa tindi ng takot at kaba ko. Pagkarating ko sa parking lot kung nasa ng kotse, ay agad din akong pinagbuksan ng driver. Ipapasarado ko na sanang pinto na makita ko sa di kalayuan si Miguel, habang nakasandal si Cindy sa kotse, at para akong mauupos na kandila nang makita ko kung paano niya hinalikan si Cindy. Bago pa nila ako makita, mabilis na akong umalis, dahil ayoko makaagaw ng atensyon nilang dalawa habang pinagsasaluhan nila ang pagkamis sa isa't isa. Siguro ito yung rason kaya niya ako sinama sa party na to, para pagsilosin ang babaeng mahal niya. Nagtagumpay naman si Miguel dahil kahalikan niya na ang babaeng yun ngayon, at wala na rin akong pakialam kung ano pang gagawin nilang dalawa. Parang gusto kong sawayan ang aking sarili, dahil kahit wala kaming relasyon, feeling ko nasasaktan ako. Hindi kaya dahil sa harap-harapan niyang tinatapakin ang pagkatao ko? O baka talagang may pagtingin na rin ako kay Miguel? Inayos kong aking sarili at pumasok na ako ng entrance. Nakita ko agad ng mga kaibigan niya at kinawayan pa nila ako para lumapit ako sa kanila. Nahihiyaman, wala ako nagawa dahil wala naman akong ibang kilala dito. Stella, akala ko hindi ka nababalik eh. Nakangiting wika ni Raven. Ngiti lang din ang tinugon ko sa kanya. By the way, seryoso ba talaga si Miguel? Fiancé ka niya? Kunot noong tanong ni Sander. Siya na lang kausapin niyo tungkol sa bagay na yan. Nahihiyang paliwanag ko. Ano pa nga bang isasagot ko? Totoo rin naman ang lahat ng yon. Pinaupo nila ako sa harap ng table kung saan din sila nakaupo. Nahihiyaman, wala naman ako nagawa. Paano matatakasan ni Stella ang kasal nila ni Miguel? Stella's POV. Maya-maya may gwapong lalaking lumapit sa table namin. Sabay-sabay silang nagsitayuan. Pare, happy birthday! Bati nila sa kanya. Ito pala ang tinutukoy nilang Carlos. Mukha siyang modelo sa isang business magazine. Bukod sa napakatangkad, napakagwapo din ito. Nakaka-intimidate ang presence niya. Wow! At kaninong date naman ang magandang babaeng yon? Pwede ko bang hiramin? Napalingon ako sa likod nang umuso siya papunta sa likod ko. Pero wala namang ibang tao kaya bumalik ang tingin ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at tinalikan ng kamay ko na parang isang maginoo. Hi, I'm Carlos Daniva. May I know your name? Magalang na tanong niya sa akin na kinatawa ni Raven at Sander. Sorry ka, Carlos. Hindi mo siya mahihiram dahil fiancé na siya ni Miguel?
wika ni Raven sa kanya. Napatingin sa kanila si Carlos at parang hindi naniniwala. Are you all sure? Baka naman nagbibiro lang si Miguel. But I thought kasama niyo si Cindy. Nasa na siya? Kamusta na siya? Hindi ko akalaing magbabalik pa pala siya. Wika niya. He's with Miguel. Baka tinangay niya na si Cindy. Si Travis ang sumagot na kararating lang. Travis! Saway ni Sanders sa kanya. Pabagsak itong naupo sa upuan at uminom ng wine sa baso. Nagbingi-bingihan ako sa narinig. Naalala ko naman ang nangyari kanina, kaya pilit ko na lang tinutuon ang sarili sa pag-inom ng tubig. Bakit? I'm just telling the truth. Baka nga sa mga oras na to kung ano na ang ginagawa nila, dagdag pa ni Travis. Siya ang sumunod kay Cindy kanina kaya't sigurado alam niya ang mangyayari. Tumayo ako at akmang aalis na sana dahil pakiramdam ko awkward at hindi ako nababagay sa lugar na to nang pigilan ako ni Carlos at hawakan ang kamay ko. Don't mind him. Baka nga pupunta na rin yun dito eh. Matagal kasi silang hindi nagkita. Paliwanag niya sa akin. Okay lang ako. Besides, pwede siyang tumanggi sa kasal namin at bumalik kay Cindy. Sagot ko na ikinagulat nilang lahat. You mean, hindi mo siya mahal? Okay lang sa'yo hindi matuloy ang kasal ninyo? Tanong ni Carlos sa akin. Mahal? Ano yun? Hindi ko galing magmahal ng taong may mahal ding iba. Wika ko sa kanya to save my pride. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ko. Mukhang nagkamali kami sa pang-judge sa'yo. Di makapaniwala ang sabi ni Raven. Nginitian ko lang sila pero ang totoo gusto ko nang umalis. Ayoko lang maramdaman na pilit nilang nilalagay sa isip ko ang tungkol kay Miguel at Cindy. Kung ganun pala naman, can I steal you from him? I want to dance with the most beautiful lady tonight. Nakangiting wika ni Carlos. Nilahad niya ang kamay niya at di ko na tinanggihan pa. Lumawak ang ngiti ng binata nang tanggapin ko ang paanyaya niya. Hindi ako marunong sumayaw. Nahihiyang sabi ko kay Carlos. Don't worry, Stella. Kahit matigas ang katawan mo, kayang-kaya kanyang palambutin. Hirit ni Sander. Hindi ko ganong maintindihan kung ano man yun, pero wala na yun sa akin. Dahil instrumental lang naman ang tugtog. Nasa gitna na kami ni Carlos. Pinatong niya ang dalawang kamay ko sa balikat niya at nasa bewang ko naman ang dalawang kamay niya. Hindi ko tuloy maiwasang mahiya dahil nasa amin ang atensyon ng ibang naroon. Kabilang na ang mga kaibigan nila Miguel. I can't believe na hindi ka naapektuhan sa sinasabi nila sa'yo. Knowing Miguel Montenegro is one of the richest young bachelors not only here but also around Asia. In short, marami nagkakandara pa mapansin niya lang kaya masyado siyang loyal sa first love niya. Nakangiting wika ni Carlos sa akin. Pwede ba? Huwag na natin siyang pag-usapan? Kunot noong tanong ko. Lumapad ang ngiti niya kaya mas nailang ako sa kanya. Mas gwapo kasi siya pag nakangiti at sobrang bango din niya. Of course, total mas interesado ako sa'yo. Pwede ba akong manligaw? Naiiling na napangiti ako sa kanya. Ano nakakatawa? Wala lang. Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Akala nyo porket mataas ang kalagayan niyo sa buhay at perpektong pisikal na anyo ninyo, madali lang para sa inyong mapaniwala ang lahat ng mga babae? Nakangising tanong ko. Natawa naman si Carlos sa sinabi ko. Nilapit niya ang labi niya sa tenga ko kaya tumayo ang balahibo ko sa bato. So inaamin mong magandang lalaki ako, wika niya. Sasagot sana ako nang bigla ko makita ang madilim na mukha ni Miguel. Mabilis siyang lumakad papunta sa amin. Kanina pa kita hinahanap. Bulalas niya sa bahigit sa braso ko. Napanguwi ako sa mahigpit niyang hawak sa kamay ko pero pinigilan niyo ni Carlos. Nagsilapitan din si Raven at Sander. Pare, baka nakakalimutan mo. Nasa party tayo at birthday ko pa. Kung gusto mo siyang kausapin, huwag sa marahas na paraan. Paalala ni Carlos. Naramdaman ko ang pagluwag ng hawak sa akin ni Miguel at huminga siya ng malalim. Pasensya ka na, Carlos. Pwede ko na bang bawiin ang fiancé ko? May diin sa salita ni Miguel. Binitawan naman ni Carlos ang kamay ni Miguel at tumarap siya sa akin. If something happens, lumapit ka lang sa akin. I can save you from him. Sambit ni Carlos sa akin. Hey, umayos ka, Carlos. Sagot ni Miguel sabay hila ulit sa akin. Habang papalabas kami ng venue, lalong humihigpit ang hawak ng binata sa kamay ko. Miguel, ano ba? Nasasaktan na ako. Inis na singhal ko sa kanya. Nasa labas kami ng gilid ng venue nang tumigil siya sa malalaking hakbang. Sumasakit na rin ang paa ko dahil sa sapatos sa suot ko.
Bukod sa palto sa sakong ko, pati daliri ko sa paa namumula na din. Matalim niya akong tinignan na parang ang laki na naging kasalanan ko sa kanya. Ano bang problema mo? Bakit nagagalit ka na naman? Singhal ko sa kanya. Pinilit kong hilahin ang kamay ko at tinanap ko ang matalim na titig niya. Tinatanong mo ba? Umiling lamang ako sandali. Nakikipaglambingan ka na? At sa mga kaibigan ko pa, galit na singhal ni Miguel sa akin. Nakipaglambingan? Nagsayaw lang kami sa gitna. Lambingan agad ang tawag doon? Wow! Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Mag-iintay sa entrance kung saan mo ko iniwan at antayin kung kailan kayo matatapos maghalikan ni Cindy? Lalong kumunot ang noo ni Miguel dahil sa sinabi ko. What are you talking about, Stella? Nag-uusap lang kami ni Cindy. Katwiran niya na ikinatawa ko na mapait dahil hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Nag-usap? Iba na palang ibig sabihin ng nag-uusap ngayon at naghahalikan na. Nang uuyam kong tanong sa kanya. Lumambot ang mukha niya dahil hindi ata makapaniwala sa sinabi ko. You saw us kissing? Kunot noong tanong niya sa akin. Yes. At ngayon, sino sa tingin mo sa atin na nakikipaglambingan sa ating dalawa? Naniningkit ang matang tanong ko. Huwag mong bigyan ng mali siya dahil wala lang yun sa akin. Mahinahon na sambit niya. Wala lang? Kapag ex, dapat ex na, hindi na dapat binabalikan. I don't care kung nagiging OA na ako sa paningin ni Miguel. Gusto kong ilabas ang galit ko. Ang lakas ng loob niyang kalad ka rin ako palabas at ipahiya sa maraming tao kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos siya naman tong may kasalanan. We don't have a proper breakup, Stella. At wala rin akong dapat ipaliwanag sa'yo dahil wala naman tayong relasyon. Parang bigla, sumabog sa mukha kong sinabi niya. Wala nga kaming relasyon pero hindi sapat na dahilan yon para gawin niya to sa akin matapos niya ako ipakilala bilang kanyang fiancé. Alam mo pala bakit ka nagagalit? Nakausap ko yung mga kaibigan mo. Kainis. Hindi mo kilala mga kaibigan ko, Stella. Hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin sa isang babaeng gusto nila. Paliwanag niya na ikinatawa ko. Alam mo, hindi kita maintindihan. Bumalik ka na kay Cindy kung hindi ka pa nakaka-move on and leave me alone. Kagad ako naglakad palayo sa binata, ngunit nakakasumpong hakbang pa lamang ako, higit na naman ako sa braso ko. Ano ba? Singhal ko sa kanya. Maaring ang di ako kagaya ni Cindy pero hindi ko ibababa ang sarili ko para sa kanya. Sasagutin sana niya ako nang bigla siyang tumigil at may nilingon sa likuran ko, kaya't lumingon din ako sa tinitingnan niya. Nakita ko pasuray-suray si Cindy sa labas ng venue. Halos masubsob na ito sa paghakbang sa hagdan. Huwag kang aalis dito, ihahatid ko lang si Cindy. Wala siyang sasakyan at lasing na siya. Naiintindihan mo ba, Stella? Di na ako nakasagot pa dahil bigla na lamang niya akong iniwan. Kagad siyang lumapit kay Cindy at inalalayan to sa kotse. Nakita ko rin pilit inaalis si Cindy ang kamay niya pero mapilit si Miguel. Hindi ako makapaniwalang iniwan na lang niya ako basta-basta. Mapait akong ngumiti. Hindi ko alam anong gumuguhit sa puso ko dahil sa nakikita ko at inaamin ko na sasaktan talaga ako. Sumandal ako sa dingding na semento. Ako, wag aalis at iintayin ko siya? Akala mo ba ikaw lang may karapatang mang-iwan, Miguel? Naramdaman ko ang sakit ng mga paa ko at alam ko may paltos na rin ito dahil sa suot kong stiletto. Dahan-dahan akong humakbang papalabas sa gate ng venue. Wala na rin akong mukha pang ihaharap pa sa loob kaya nagpasya na akong lumakad na palabas. Maigi na lamang at maraming ilaw sa poste bukod sa liwanag ng malaking buwan kaya kahit papano may tanglaw ako sa paglalakad. Malayo ang venue sa isang establishment dahil paglabas ko puro puno ang nasa gilid ng kalsada. Siguro naman pagkalabas ko sa pinaka-gate may makikita na akong taxi pa uwi. Inalis ko ang stiletto shoes ko dahil hindi ko na talaga kaya pa. Binitbit ko na lamang ito at mas naging komportable pa ako nang walang saplot ang paa. Malayo-layo na rin ako sa gate ng venue nang biglang pumatak ang mahinang ulan. Ngayon mo pa talaga naisip umulan? Huwag mong sabihing dinadamayan mo ko. Naiiyak na bulong ko. Kasabay noon ang tuluyang paglakas ng ulan pero wala akong pakialam. Makakalabas lang ako sa main gate. Okay na, kaysa bumalik sa loob at antayin ko ang pagbabalik ni Miguel.
Namalayan ko na lamang na nag-iinit na talaga pala ang aking mata at sumasabay na ang aking luha sa ulan na lumalandas sa aking mukha. Wala na akong pakialam kahit mabura pa ang makeup ko dahil gusto ko na lang makauwi at makausap si Lola Karen. Bigla akong napatigil sa paglalakad dahil sa liwanag na nagmumula sa ilaw ng sasakyan. Huminto ito sa tapat ko. Kagad siyang bumaba at may binuksan na itim na payong. "Stella, what are you doing here? Gusto mo bang magkasakit? Ihahatid na kita." Wika niya sa malakas na boses dahil malakas na rin ang ulan at basang-basa na ako. "Wag na, Raven. Kaya ko nang umuwi mag-isa." Pagtanggi ko. Pero hindi siya umalis at pinapayungan niya pa ako kaya nababasa na rin siya. "Let's go. Hindi kita po pwedeng iwan dito. Hindi mo kabisadong lugar na to. Maraming pumapasok sa lugar na to na may hindi magandang gagawin. Ayaw mo naman sigurong mapahamak, di ba?" Pagpilit niya sa akin. Di na ako sumagot pa dahil nakaramdam na rin ako ng takot sa sinabi niya. Kaagad niya akong inalalayan, pasakay ng kotse. "Ano bang nangyayari? Bakit naglalakad ka sa ulan?" Kulot noong tanong niya sa akin. Inabutan niya ako ng malaking towel na nakalagay sa malaking bag niya sa likod. Ginagamit daw niya yon kapag may swimming lesson siya. Iniwan ako ni Miguel. Inihatid niya si Cindy. Walang emosyon na sagot ko. Pinagmasdan ko lang malakas na ulan na tumatama sa bintana ng kotse niya. Ayoko sana makialam pero siguro naman nararamdaman mong may nararamdaman pa sila sa isa't isa. I know you're an innocent type of girl dahil yun din ang gusto ni Miguel kaya niya minahal si Cindy. Pero hindi niya kayang mawala ang babaeng naging dahilan ng pagsira niya sa sarili sa loob ng 2 taon. Nakita namin kung paano siya parang masisiraan ng bait dahil sa pag-alis ni Cindy at ngayong bumalik na siya. Sigurado kung mapapalitan ka niya? Seryosong saad niya. Bumaling ako ng tingin kay Raven. Sa simula pa lang wala na ako sa puso niya, Raven. At kung bumalik man siya kay Cindy, mas mabuti na rin yon para sa akin. Para manahimik na rin ako. Maluwag sa loob kong tanggapin. Kung ibalik man ako ni Doña Karen sa ampunan, kung saan ako nanggaling kaysa patuloy kong maramdaman ang ganito, sagot ko sa kanya. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Binaling ko ulit ang tingin ko sa labas ng bintana. POV, Miguel. Cindy is the reason kung bakit ko sinama si Stella sa party. Alam ko kasing dadalo to sa birthday ni Carlos. Magkahalong emosyon ang nararamdaman ko nang bigla na lamang siyang umalis matapos kong ipakilala si Stella. I saw pain in her eyes. Nasasaktan ko siya pero kulang pa yon sa kabayaran ng ginawa niyang pag-iwan sa akin. Ngunit nang sumunod sa kanya si Travis, nagpanik na ako. He was also my close friend kaya nagpaubaya siya sa akin kay Cindy. Sabay kaming nanligaw ni Travis sa kanya pero ako ang sinagot na Cindy. Sa selos na nararamdaman ko, natagpuan ko na lang ang sarili ko na hinahabol ang babaeng nang iwan sa akin. Natagpuan ko siyang umiiyak habang yakap ni Travis kaya hinila ko siya mula sa kanya. Galit na iniwan kami ni Travis sa parking lot. Is this true? Na ikakasal na kayo ng anak na babaeng yon? Umiiyak na tanong niya sa akin. Yes, sambit ko. Ito na siguro ang karma ko dahil sa pag-iwan ko sa iyo, Miguel. Sana maging masaya kayong dalawa. Sagot niya sa akin sa pagitan ng pag-iyak. Don't worry, Miguel. Hahayaan na kita. Babalik na rin naman ako ng Amerika in 2 weeks from now, kaya hindi na tayo magkikita pa. Wika niya na ikinabigla ko. Babalik siya sa Amerika? Iiwan niya ako ulit? Aalis na sana siya nang bigla niya akong hawakan sa kamay niya. Iiwan mo ulit ako? Marahang sambit ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa akin kung bakit niya ako iniwan. Natatakot ako sa magiging sagot niya. Mahal pa rin kita at gusto kitang balikan? Paos na wika niya sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mabilis ko siyang kinabig para yakapin. I kissed her but suddenly Stella's beautiful face flashed into my mind. I stopped myself and looked at her. I kissed you, but you don't deserve my forgiveness. Seryosong wika ko sabay alis sa harapan niya. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip niya. Kapag iniwan niya akong muli, hindi ko na siya babalikan pa. I've had enough. I have to move on and be with Stella.
Hinanap ko siya sa labas ng venue pero hindi ko siya makita. Galit kong tilungo kung saan dinaraos ang birthday ni Carlos, one of my friend. Umigting ang pangako na makita kong siya ay nakikipagngitian sa kaibigan ko. Ngiting ngayon ko lamang nakita, simula na makilala ko siya. Kainis, she's so gorgeous. Nang makita ko siyang bumaba sa hagdan kanina, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking puso. Kahit wala siyang makeup, maganda na ang dalaga. Lalo pang tumingkad ang ganda niya dahil sa inilagay ni Chelsea at dahil na rin sa suot niyang damit. I can't even look straight to her eyes. She's really beautiful. Even her whole body makes me wanted to claim her. Pero may pumipigil sa akin. Nang makita kong para na siyang hahalikan ni Carlos, ay kumilos na ako sa kinatatayuan ko. She's mine. Nagulat siya na makita niya ako. Kagad kong hinigit ang braso niya, ngunit pinigilan ako ni Carlos. Pinaalala niya sa akin na nasa birthday party niya kami at wag akong gagawa ng eksena. Pinigilan ko ang aking sarili. Kasi gustong gusto ko na siyang agawin mula sa pagkakahawak niya. If something happens, lumapit ka lang sa akin. I can save you from him. Wika ni Carlos na kinainis ko. Sino ba siya para sabihin yan kay Stella? I want to punch her but I saw a lot of people looking at us. But still, hinila ko pa rin si Stella palabas. Nang makalabas na kami, I started confronting her but she denied it. Pero nang sinabi niya sa akin na nakita niya kaming naghalikan ni Cindy, I stopped nagging at her. Bigla akong natauhan sa sinabi niya. But how could I stop myself from thinking and loving Cindy? Habang nagtatalo kami, I saw Cindy. She's drunk before mag-start ang party. Kagad akong lumapit sa kanya at iniwan ko si Stella. Kagad ko siyang iniuwi sa kondo niya. Dito ako umuwi nung iwan niya ako. We have a lot of memories here, that's why I wanted to be here when I feel like drowning from pain. Binaba ko na siya sa kama. Hindi pa rin nawawala ang kalasingan niya. Tinanggal ko ang sapatos niya at kinumutan ko siya. Pinagmamasdan ko ang maganda niyang mukha habang nakaupo sa gilid ng kama. Bakit mo ko iniwan, Cindy? Why did you choose to break my heart instead of marrying me? Do I really not worthy enough to be your husband? I can love you forever. I love you. I still love you. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Pareho kaming nakatitig sa isa't isa, then I saw teardrops from her eyes falls from the side of her face. Miguel? Kahit ano pang dahilan ng pag-iwan mo sa akin, hindi yun magiging sapat sa sakit na naramdaman ko nang iwan mo ko, Cindy. You ruined me. You make me lost and empty at pinaramdam mo sa akin na wala akong halaga. You hurt me. How could you? Tapos babalik ka ngayon dito at sasabihin mo sa akin na mahal mo pa rin ako? Puno ng hinanakit na sabi ko sa kanya. I'm sorry, pero kung maibabalik ko lang ang oras, mas pipiliin ko pa rin iwan ka, Miguel. Paulit-ulit na nagre-rewind sa isip ko ang sinabi niya. Matagal bago yung nagproseso sa akin. Kung di pa siya nakatulog, hindi ko pa marirealize ang sinabi niya. I'm sorry. Kung may babalik ko lang ang panahon, mas pipiliin ko pa rin iwan ka. Miguel? Nang dahil sa sinabi niya, natagpuan ko na lang ang sariling binabaybay ang daan palabas ng kondo niya. Napatigil ako sa labas ng pintuan niya. Sumandal ako sa pader at tinawakan ko ang aking puso. Masakit marinig yon mismo sa kanya. Pakiramdam ko hindi na ako makahinga. Kung may mas sasakit pa sa lahat ng sinabi niya, ito yon. Bali walang sakit na pinagdaanan ko sa nakalipas sa 2 taon dahil kaya niya pa rin akong iwanan at saktan. Laglag ang balikat at tinungo ko ang parking lot. Kagad kong inutusan ng driver na ibalik ako sa venue. Mabuti na lang naalala ko pa rin si Stella. Sobrang dami ng gumugulo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Cindy, kung haayaan ko na lamang ba siyang umalis muli, at kung tuluyan ko nang palalayain ang aking sarili. Ilang minuto rin ang binaybay namin. Malakas na rin ang buhos ng ulan. Pagkarating ko sa venue, nag-uwian na pala mga bisita dahil maghahating gabi na rin. Pero kasalukuyan pa rin naglilinis sa mga tauhan sa venue. Kahit anino na Cindy, hindi ko na makita. Nakaramdam tuloy ako ng konsensya dahil sa pag-iwan ko sa kanya gayong ako ang nagsama sa kanya dito. Hindi ko na mahagilap si Stella. Nagbabaka sakali akong nakauwi na siya, kaya agad akong tumawag sa bahay. Hello? Nakauwi na ba si Stella? Tanong ko sa sumugot ng telepono sa bahay.
Yes sir, hinatid po ng kaibigan ninyo. Basang-basa po siya sir at nanginginig sa lamig, sambit niya. What? Sinong kaibigan? Bakit siya basa? Kunot noong tanong ko. Si Sir Raven po. Nabasa po kasi siya ng ulan. Pinagluto na lang po namin ng aras kaldo para mainitan ng tiyan bago uminom ng gamot dahil masama din po ang pakiramdam niya. Sagot niya sa akin. May sakit si Stella? Kagad kong pinuto ng tawag at natutusan ng driver na ihatid ako sa mansyon. Sinubukan ko din naman tawagan si Raven. Kakaring pa lang sinagot na niya ito. What happened to Stella? Manang told me ikaw daw naghatid sa kanya at basang-basa din siya. What did you do to her? Seryosong tanong ko. Narinig ko ang palatak niya sa kabilang linya. Ano ba, Raven? Easy pare, masyado kang seloso. Tapos na bang session nyo ni Cindy kaya naalala mong may magandang babae ka palang iniwan sa venue? Lumabas siya mag-isa sa venue at naglakad sa ulan. Bitbit ang sapatos niya dahil masakit at nagsusugat na ang paa niya sa paltos. Mabuti na lang nagpa siya na akong umuwi dahil naboard ako sa party ni Carlos at gusto ko sana mag-resto bar. Kaya lang mas worth it yung babaeng hinatid ko. I hate you. She's my fiancé. Galit na sigaw ko sa kanya. How about Cindy? Hahayaan mo na lang bang iwan kanya ulit? Baka mahibang ka na ng tuluyan yan. Mabuti pa ipaubaya mo na sa akin si Stella. Total, gusto ko na rin naman siya. Napaka-genuine niyang babae. I think malinis pa rin siya dahil hindi mo naman siya pinag-aaksaya ng panahon kung sakali. Hindi, di ba? But sorry to tell you pare, wala siyang kahit konting interes sa'yo. Paniniguro ni Raven at narinig ko pa ang mahinang tawa niya. Hey, stay away from her. Huwag mo siyang isali sa mga koleksyon mo, Raven. Sa galit ko, hindi ko na hinintay ang sagot niya. Nihagis ko ang cellphone ko sa kotse. Napakuyom ako ng kamao. Lalo nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Babaero si Raven kaya't alam ko hindi makakabuti ang pagdikit niya kay Stella. Madali nitong nakukuha ang babae gamit ang matamis niyang salita. Don't mind me, just drive faster. Utos ko sa driver dahil panay siya lingon sa rearview mirror. Nagulat siguro siya sa ginawa ko. Ilang minuto lang nakakalipas nang makarating na ako sa bahay. Kagad akong umakyat sa itaas. Pinuntahan ko muna si Lola Karen pero tulog na ito, kaya dumiretso na ako sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto nakita ko, nakahiga si Stella sa kama. Nakatalikod to sa pinto. Nakahinga ako ng maluwag dahil nakita ko na siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinaplos ko ang noon niya dahil ang sabi ni Manang may lagnat daw ito. Nasa noon niya ang palad ko na magmulat ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? Gulat na wika ni Stella sa akin. Para siyang napaso bigla sa hawak ko at kaagad niyang inalis ang kamay ko. Sabi sa akin ni Manang may lagnat ka daw. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko kay Stella. Okay lang ako, sagot niya, sabay talikod sa akin. Humarap siya sa kabilang bahagi ng kama kaya nagtungo ko sa kabila. Anong sinabi mo kay Raven? May ginawa ba siya sa'yo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Ngiting hindi masaya kundi nang uuyam ng ngiti habang nakatingin sa akin. Sinabi ko lang totoo sa kanya. At kung may ginawa man kami, hindi mo ako madadaan dito na natulog sa kama mo? Sarcastic na sagot niya sa akin. Umigting ang pangako sa sagot niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko ako ang may kasalanan kung bakit siya umalis sa venue na mag-isa. Magpahinga ka na, Stella. Bukas na tayo mag-usap. Seryosong sabi ko. Ano namang pag-uusapan natin, Miguel? Hindi na matutuloy ang kasal natin dahil babalikan mo na si Cindy? Ang babaeng mahal mo? Walang problema yun sa akin. Pinagdasal ko na rin yun para makabalik na ako sa bahay ampunan at sa dati kong buhay, sagot niya. Excited ka na talagang makauwi, ano? Siguro dahil namimiss mo ng nobyo mo. Sorry to disappoint you pero hindi yun ang pag-uusapan natin, Stella. Kung hindi, ano yun? Kunot noong natanong niya sa akin. We will get married in 1 week sa ayaw at sa gusto mo. Seryosong saad ko sa dalaga na ikinabigla niya. Stella's POV. Tinanaw ko ang pinto kung saan si Miguel lumabas matapos yung sabihin sa akin magpapakasal kami pagkatapos sa 1 linggo. Hindi ako makapaniwala na yon ang maririnig ko mula sa kanya. Dahil iba ang inaasahan ko sa nangyari. Akala ko babalikan niya na si Cindy pero bakit sasabihin niya sa akin na magpapakasal kami? Ganun ba talaga kalaki ang galit niya sa akin? Kaya niya ako pinahihirapan ng ganito?
O baka naman hanggang ngayon naghihiganti pa rin siya kay Cindy dahil sa pag-iwan nito sa kanya. Hindi ko alam ang sagot sa tanong ko, pero isa lang alam ko. Kung meron mang laman ng puso niya, hindi ako yon. Iniwan niya ako sa kwarto na mag-isa. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Siguro para umiwas na rin na magtalo pa kaming dalawa. Alam naman kasi niyang ayoko nang manatili pa dito at mas gusto kong bumalik na nasa bahay ampunan. Nagdesisyon akong bukas na bukas din, pupuntahan ko sina Lola para kausapin siya ng masinsinan. Ayoko maging proyekto ni Miguel para sakta ng babaeng mahal niya. Hindi ako makakapayag na gagamitin niya ako. Hindi. Sa sobrang pagod, iginupo na rin ako ng antok. Kinabukasan, nagising na lamang ako na may maramdaman akong umupo sa tabi ko. Nabungaran ko agad na nakangiting si Miguel. Good morning, love. Pinagdala kita ng almusal, pati na rin gamot. Kamusta na ang pakiramdam mo? Nakangiting tanong niya sa akin. Dahan-dahan akong umupo at lumayo ako sa kanya. Siniksik ko ang sarili sa headboard ng kama at kunot-noo ko siyang tiningnan. Hindi ako naniniwala sa masamang espiritu, pero dahil sa narinig ko mula sa ngayon pa lang naniniwala na ako. Masamang tingin ang ipinukol ko sa kanya. Narinig ko ang pagkagik-hik niya na ngayon ko lamang nakita. Ganon ba talaga ako kasama sa'yo para sabihan mo ko ng ganyan? Simula ngayon mag-umpisa na tayong muli. Kalimutan na natin ang mga masamang nangyari, love. Nakangiting wika niya sa akin. Pakiramdam ko nagtayuan lahat ng balahibo ko sa sinabi niya. Pati rin sa paraan ng pagtingin at ngiti niya sa akin. Hindi ako komportable sa lahat ng pinapakita niya sa akin. Love? Tinawag mo akong love? Ano bang nakain mo kagabi at masyado yatang maganda ang gising mo para kausapin mo ako na parang walang nangyari? Kunot-noo akong tanong sa binata. Akala niya siguro porket galing ako sa bahay ampunan, madaling niyang mabibilog ang ulo ko. Lumapit siya sa akin at umupo sa tabi ko. Iiwas sana ako pero pinigilan niya ako. Kaya't sobrang lapit na namin sa isa't isa. Kung hindi ako umalis dito kagabi, sigurado kung may alam mo na. Pero pinigilan ko ang sarili ko kaya sa guest room na lang ako natulog. Tsaka masama bang maglambing sa fiancé ko? Hindi ko naman naintindihan ang tinutukoy ni Miguel, pero kinikilabutan talaga ako. Bakit ganun? Kakaiba ang ngiting nakikita ko sa mga mata niya. Hinipan ba siya ng masamang hangin? O talagang magaling lang siyang magpanggap para makuha ang loob ko at magbagong isip ko? No, hindi. Stella, gumising ka. Imposibleng wala siyang pakay sa'yo. May binabalak siya. Kaysa hindi ka maglambing, Miguel, huwag sa akin. Tigilan mong ginagawa mong to dahil hindi ako komportable. Isipin ko pa lang kung paano kayo naghalikan kagabi at ang paghatid mo sa kanya pa uwi naninindig na ang balahibo ko. Tapos, tatawagin mo akong, love? Magpatingin ka na, baka may sakit ka na. Seryosong saad ko bago binawi ang kamay ko at tumayo na ako sa kama. Pero di pa ako nakakalayo nang bigla na naman niya akong hilahin. Inikot niya ang kanyang matipunong braso sa bewang ko, kaya napaupo ako sa tabi niya. Kakagising mo, pero ang init na agad ng ulo mo sa akin? Paos na bulong niya sa pagitan ng leeg ko. Kinilabutan ako at hindi pamilyar na kaba ang nararamdaman ko, lalo na nang marahan niyang hinaplos ang leeg ko gamit ang daliri niya. Kaya kagad akong tumayo at mabilis ko siyang sinampal. Bastos! Sigaw ko. Tumawa lang siya sa akin na parang nakakaloko habang hawak niya pa rin ang pisngi niya. Namula yon pero di man lang niya ininda kahit na sigurado ko na malakas yon. Bastos? Wala pa akong ginagawa, love. Natatakot ka na? Don't worry. Oras na mangyari ulit yun sa atin, I will be gentle. Promise. Natatawang wika niya sa akin na lalong kinainit ng mukha ko. Palagay ko, inaalasan niya ako ng kasuotan base sa mga tingin niya. Parang tumatago sa suot kong pantulog ang mga tingin niya. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Kainis ka. Bastos ka. Kung inaakala mong mababa akong babae at mabilis na bibigay sa'yo, nagkakamali ka. Singhal ko sa kanya. Mabait akong tao, pero sumabait lang din sa akin. Hindi ako magpapabilog sa kanya gayong alam ko kung sino talagang mahal niya. Hindi yon ang iniisip ko, love. Na-prove ko rin namang malinis ka pa, kaya I will claim every inch of you. Nakangising saad pa ni Miguel na lalo kong ikinainis. Hindi ko na kinakaya ang kabastusan ng bibig niya, kaya susugurin ko na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa amin na nakangiting mukha ni Lola Karen.
Ang aga nyo naman maglambingan mga apo. Mamaya na yan. Maganda na kayo't darating ng wedding coordinator na mag-aayos sa kasal ninyo next month. Wika ni Lola Karen na lalong kinagulat ko. Lola, pwede po ba tayo mag-usap? Nagmamakaawang tanong ko sa kanya. Hindi pwede ito. Hindi ako maaaring matalik sa isang relasyon na gaya nito at sisira sa katinoan ko. Inunahan akong makalapit ni Miguel sa kanya kaya napatigil ako sa pagkakbang. Grandma, ayoko na engranding wedding. Masyadong matagal ang preparation noon. Sigurado kong ayaw din yun ng mahal ko. I want to marry her next week as soon as possible. Nakangiting wika ni Miguel na nagpatakas ng kaluluwa sa katawan ko. Paano ko aatras kung pinagtutulungan na nila akong dalawa? Kailangan ko na ba talagang tanggapin ang kapalaran kong maging asawa niya lang sa papel at kahit kailan di ko makukuha ang puso niya? Nakalabas na ng kwarto si Lola Karen pero nakatayo pa rin ako sa likod ni Miguel. Mukhang hindi ko na talaga matatakasan ang sitwasyon ko ngayon. Mabuti pa kumain ka muna, Stella. Pagkatapos maligo ka na rin para naman pagdating ng coordinator mamaya, mapag-usapan natin ang kasal natin next week. Nakangiting wika ni Miguel. Papalabas na siya ng kwarto pero pinigilan ko ang braso niya, kaya lumingon siya sa akin. Pinagmasdan ko ang abuhin niyang mga mata. Wala naman sa mukha nito na nagbibiro lamang ito. Di ko na nakikita ang galit niya sa akin. Mula nang dumating ako sa mansyon nila, pero bakit? Anong nagbabago sa kanya? Totoo ba talagang gusto niyang maikasal kami? Paano si Cindy? Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya sa akin. Humarap pa siya para makita ang mukha ko. Yumuko ako sa kanya upang di niya makita ang nagbabadsyang luha ko sa mata. Please, alam kong ayaw mo sa akin at may iba kang mahal. Pwede bang kausapin mo na lang si Lola Karen? Ikaw lang ang may kakayahang pumigil sa kasal natin dahil kusa akong sumama dito. Bakit di na lang si Cindy ang pakasalan mo? Bakit kailangan mo pa akong gamitin para lang saktan siya? Naramdaman ko na lang ang luhang pumatak sa pisngi ko. Wala na akong choice kundi magmakaawa sa binata upang makaalis na ako dito. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinahid niya ang aking luha. Ikaw ang gusto ko, Stella. Sambit niya na ikinaawang ng labi ko. Kusang pumikit ang mata ko nang lumapit ang mukha niya sa akin. Naramdaman ko na lang ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Kumabog na naman ang puso ko dahil sa ginawa niya. Kahit segundo lang ang tinagal ng halik na yon, sapat na sa akin para mabuhay ang kakaibang pakiramdam na ngayon ko lang naramdaman. Magkita na lang tayo mamaya, baka hindi pa ako makapagpigil. Nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago niya ako bitawan. Pagkatapos lumabas na rin si Miguel sa kwarto. Inawakan ko ang labi ko. Bakit ganun? Wala man lang akong naramdamang pagtutol sa nangyari. Parang gusto ko pa ang ginawa niya sa akin. Hindi kaya mahal ko na rin siya? Hindi maaaring ganun kabilis ang po pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mahalin na isang taong halos isang linggo ko pa lamang na nakasama. Naisip ko naman tuloy si Cindy. Habang nandito siya sa tabi ko, may ibang babae namang nasasaktan ng dahil sa akin at ayoko sa pakiramdam na yon. Ayoko namang agaw ng lalaking hindi naman para sa akin. Kilala ko ang sarili ko pero bakit ganun? Pagdating sa binata, nawawala na ako sa katinoan at may sariling isip na rin ang aking katawan. Stella's POV. Bago pa ako magkaroon ng ugat sa kinatatayuan ko, kumain na ako ng almusal na dala ni Miguel. Kahit simple lang yon pero siyang nagdala at naghanda, di ko maiwasang makaramdam ng espesyal. Natatakot na ako habang tumatagal para nagkakaroon na ako ng attachment sa kanya, sa mga kilos niya, sa hindi normal na trato niya at pagtawag niya sa akin ng love. Parang gusto ko na lang tuloy ihiling na sana totoo lahat ng pinapakita niya sa akin. Na talagang bukal sa loob ang pagtanggap niya sa akin dahil natatakot akong masaktan. Baka hindi ko siya mapatawad kaya iniingatan ko ang puso ko dahil ayokong masaktan. Kahit nga si Marcos hindi ko binigyan ng pagkakataon dahil ayokong sayangin ang friendship namin kapag hindi nag-workout ang magiging relasyon namin. At isa pa hanggang pagkakahibigan lang talaga ang kaya ko ibigay na pagmamahal para sa kanya. Pagkatapos kong kumain, tumuloy na ako sa banyo upang maligo. Hinayaan ko munang ibabad ang katawan ko sa amoy rose petal warm bath sa malaking bathtub. Kailangan kong pag-isipan na mabuti ang gagawin ko. Makalipas ang ilang minuto, nagbihis na rin ako. Simpleng dress na kulay itim lang suot ko. Lagpas tuhod to at may maliit na manggas. Medyo malalim lang ang likod pero komportable naman ako.
Nagsuot ako ng flat slippers na kulay pink. May balahibo pa to kaya super cute na gawing pambahay. Nilugay ko lang ang mahaba kong buhok at naglagay lang ako ng simpleng pulbos at manipis na lip gloss para di naman ako putla at magkaroon ng moist ang labi ko. Ma, bulalas ni Miguel. Hindi niya na naituloy ang sasabihin niya na magtama na agad ang mga mata namin. Kagad siyang lumapit sa akin at tinapit ang bewang ko. Parang kidlat nang natandaan ko na lang mabilis na paghalik niya na magaan sa labi ko. Let's go! Nakangiting wika niya. Kinuha niya ang kamay ko at mahigpit niyang hinawakan. Wala pa rin ako sa sarili habang bumaba na kami ng hagdan. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong maramdaman. Ganito ba ang feeling ng kinikilig? Yung parang nanginginig ang himaymay ng katawan mo? Habang hila-hila ka na napakagwapong nilalang na ngayon mo lang nakilala at after 1 week magiging asawa mo na? Hindi ko napansin. Nakangiti na pala ako nakatingin sa kanya. Are you okay? Huwag kang kabahan, ako nang bahala sa magiging kasal natin. Kahit simple lang yon, sisiguraduhin ko, magiging unforgettable moments nating dalawa yon. Kinilig na naman ako. Hindi maaari to, ayokong umasa. Pilit kong sinasaway ang puso ko pero ayaw naman ang puso kong sumunod. Pagbaba namin, nakita ko isang magandang babae at katabi niya si Lola. Maupo kayo mga apo. Siya si Miss Castro, ang wedding coordinator ninyo. Mga malalaking clients ang wedding na inaayos niya kahit sigurado ko, kahit simple lang magiging kasal ninyo ay magiging maganda naman yon. Nakangiting wika ni Lola Karen. Pinisil ni Miguel ang kamay ko na hanggang ngayon hawak pa rin niya. Don't worry Mr. Montenegro and Miss Cruz, ako na pong bahala sa preparation ng lahat. Ang kailangan nyo lang gawin, pumunta sa mga appointments na ipapadala ko through email. Bukas din, pwede na kayong pumili ng wedding gowns and suits para sa isusuot nyo sa kasal. Paliwanag niya. Nilingon ako ni Miguel. Ano bang gusto mo, love? Pwede kang mag-suggest ng kahit ano kay Miss Castro? Wika niya na ikinagulat ko. Nakita ko ang genuine ng ngiti ni Lola. Sobrang saya siguro niya dahil nakikita niyang magkasundo na kaming dalawa. Baka iniisip na niyang may nangyari na sa amin. Ikaw na ang bahala, Miguel. At saka, may tiwala naman ako kay Miss Castro. Nakangiting sagot ko habang nakatingin sa coordinator. Wala pa siguro siyang asawa. Mas makinis at mas maganda pa ata siya sa akin eh. Ang haba pa ng legs niya at bagay na bagay ang corporate attire niya sa itsura niya. Pati posture niya, napaka-elegante din. Hindi na ako magtataka na professional siya. Okay, wala na tayong problema. Ikaw nang bahala, Miss Castro. Ibibigay ko na lang ang business email ko sa'yo. Wika ni Miguel. Tumayo na rin siya at nagpaalam. Hinatid pa namin siya sa labas. Nagpaalam na rin si Lola Karen na aakit muna sa kwarto niya. Paglabas ng bahay ni Miss Castro, saka ako humarap kay Miguel. Bakit gusto mo ng mabilisang kasal? 1 week agad? Imposible namang atat ka nang makasal agad sa akin, Miguel. Kurot noong tanong ko. Lumiti siya sa akin. Trust me, Stella. Wika niya na lalong nagpakunot ng noo ko. Kakausapin ko pa sana siya ulit pero may kumatok sa pintuan at bumungad sa amin ang mukha ng security guard. Senyorita, may bisita po kayo. Sino po? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala naman kasi akong inaasahan na bisita at kung sina Sister Bella at Mother Dawn naman yon, siguradong tatawag muna sila sa akin. Marcos daw po ang kanyang pangalan, sagot niya. Nagulat ako at napatingin kay Miguel. Seryosong kanyang mukha at ramdam kong ayaw niyang makita ko si Marcos. Nagulat ako na makita ko si Marcos. Hindi ko alam na pupunta pa talaga siya dito sa mansyon at pupuntahan ako. Bigla tuloy akong kinabahan dahil sa kanya. Ayokong magalit siya sa akin ng tuluyan. Pero wala naman akong magagawa dahil nandito na ako. Naramdaman ko ang paghawak na mahigpit ni Miguel sa kamay ko. Hinapit niya rin ang bewang ko kaya magkadikit ang katawan namin. Doon nakatingin si Marcos habang papalapit sa akin. Marcos, anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Naawa ako sa itsura niya. Malalim ang mga eyebags niya at magulo din ang buhok niya. Nakonsensya ako dahil sa kanya. Tinangka kong bumitaw kay Miguel ngunit mas sumigpit ang hawak niya sa kamay ko. Pwede ba tayong mag-usap, Stella? Mahinahong tanong ni Marcos. No, wala na kayong dapat pag-usapan pa. We will get married next week kaya kung ano man ang sasabihin mo. Sabihin mo na ngayon tapos umalis ka na? Walang emosyon na wika ni Miguel. Sinamaan ko siya ng tingin pero hindi siya nagpatinag. Miguel, kakausapin ko lang siya sandali. Wika ako. I said no, diba?
Mas madali niyang matatanggap kung ngayon pa lang alam na niyang wala kayong pag-asa. Ayoko makagulo pa siya sa atin at sa isip mo. Paliwanag ng binata. Stella, please, mag-usap tayo. Pagkatapos ito, tahimik akong aalis. Sambit ni Marcos. Naaawa ako na nagmamakaawa siyang kausapin ako samantalang ako ang may kasalanan kung bakit siya nagkakaganito. Miguel, kahit sandali lang. Gusto ko lang magpaalam sa best friend ko, please. Pagkatapos papasok na ako sa loob. Sige na, pumayag ka na. Kunot noon niya akong tinignan. Best friend? Hindi yun ang nakikita ko. Pero dahil nakikiusap ka at huling beses na siyang pupunta dito, papayag ako dahil sa'yo. 10 minuto. Kapag hindi ka pa rin pumapasok sa bahay, lalabas na ako dito. Wika niya. Naramdaman ko ang paglawag ng braso ni Miguel sa bewang ko at ang pagbitaw niya sa kamay ko. Salamat, Miguel. Sambit ko bago niya kami talikuran. Nagtungo ko sa hardin at nakasunod lang si Marco sa akin. Stella, alam ko kinokontrol ka lang ng mga tao dito. Bumalik ka na sa ampunan. Mas masaya tayo doon, mas nababagay ka doon. Bumalik ka na sa akin. Nangingilid ang luha niya. I'm sorry. Hindi ko rin inaasahan ang mga nangyari, Marcos, pero hindi na ako pwedeng umatras pa. Malaki ang utang na loob ko kay Lola Karen. Isa pa, next week ng kasal namin. Hindi rin nila ako papayagan kahit bumalik ako sa ampunan. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Nasasaktan ako dahil ramdam ko ang pangungulila niya sa akin. Mahal mo ba siya? Natigilan ako dahil sa tanong niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pag sinabi kong hindi, may mabigat naman na pagtutulak kong nararamdaman. Marcos, hindi na yun importante. Hindi importante? Magpapakasal ka sa lalaking hindi mo mahal? Marcos, hindi ganun ang ibig kong sabihin. Ako, mahal mo ba ako, Stella? Putol niya sa sasabihin ko. Oo, pero kung ganun, sumama ka sa akin. Babayaran kong utang na loob mo sa pamilyang to basta bumalik lang ulit tayo sa dati. Diba sabi mo, sabay nating tutuparin ang mga pangarap dating dalawa? Alam ko mayaman ang pamilya ni Marcos pero hindi ko akalain na gagamitin niya yon para lang pabalikan ako. Marcos, I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Labis akong naawa sa kanya pero naiipit na ako sa sitwasyon ko. Hindi basta-basta ang pinasok ko kaya't sigurado ko, di rin ako basta na lamang makakalabas dito. Nagulat na lamang ako nang lumuhod siya sa harapan ko, kaya kaagad ko siyang hinawakan sa kamay para itayo. Marcos, please, wag ka naman ganyan. Lalo mo lamang kong pinahihirapan eh. Humikbi siya sa harapan ko kaya niyakap ko na lang siya dahil alam kong kailangan na yon. Tumayo kami at inilayo niya ako. Mahal na mahal kita, Stella. Paos na wika niya. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong kabigin at halikan. Madiin ang halik na ginawad niya sa akin. Bago ko pa siya maitulak, may kamay na humawak sa akin palayo sa kanya, kasabay ang pagbagsak ni Marcos sa lupa. Sinungaling ka? Ang sabi mo kakausapin mo lang fiancé ko, tapos hahalikan mo pala? Galit na sigaw ni Miguel. Tama na. Nakita ko ang nagsugat na labi ni Marcos dahil sa suntok ni Miguel, pero bumangon din to kaagad. Kawawa naman si Stella, dahil sa utang na loob na pilitang magpakasal sa malaki ang edad na gaya mo. Sigaw ni Marcos na lalo nagpaigting ng panga ni Miguel. Susuntukin niya na sana ulit ito pero humarang na ako. Alam kong sa tindig pa lang ni Miguel, wala nang laban si Marcos at hindi ko hahayaang masaktan siya ng lubusan. Tama na, Marcos. Please, umuwi ka na. Pagmamakaawang wika ko. Umiling lamang si Marcos at pinahid ang luha niya. Diba sabi mo, hindi mo siya mahal? Ako ang mahal mo, bakit kailangan mong ipambayad ang sarili mo? Kaya kong bayaran ang utang mo sa kanila kahit pagtrabahuhan ko yun habang buhay. Pero ang isuko ka sa kanila, hindi ko kaya, Stella. Please, sumama ka na sa akin. Mas magiging masaya ka sa akin, Stella. Kung si Miguel ang pipiliin ko, magiging masaya din ba ako? Muli kong niligon si Miguel at nag-aapoy na matang nakatingin sa aming dalawa. Kung pinagmamalaki mo yung maliit mong negosyo, isang pitik lang ng daliri ko walang kahirap-hirap kong gagawing alisin yon kapag hindi ka pa rin umalis dito at mapipilitan akong ipadampot ka sa polis. Galit na sigaw ni Miguel. Nang makalapit na ibang security, dinampot nila si Marcos. Naaawa ko sa kanya. Panay sigaw niya sa pangalan ko at nagpupumilit na makawala habang ako na may umiiyak na hilahilan ni Miguel papasok sa loob ng bahay. Nang makarating na kami sa kwarto, parang unan na lang niya akong inihagis sa malambot na kama.
Umiyak lang ako ng umiyak. Nasabunot niya ang kanyang buhok at masamang tiningnan ako. Please, Miguel, wag mong gagawin yon kay Marcos. Maawa ka sa kaibigan ko. Humihikbing pakiusap ko. Lumapit siya sa akin at galit na tinitigan ako. Kaibigan? May kaibigan bang naghahalikan? Kung di pa ako dumating, baka hindi lang yun ang inabutan ko. Galit na sigaw niya sa akin. Tapos sasabihin mo pa sa kanyang siya ang mahal mo at hindi ako? Stella, gumising ka. Kusa kang sumama kay grandma para magpakasal sa akin. Tapos ngayon, na pumapayag na ako at saka kaya nagdadalawang isip at gusto mong sumama sa Marcos na yon, are you playing with me? Kung gusto mo ng laro, pues pagbibigyan kita. Mabilis sa naging pagkilos ni Miguel. Kagad niya akong hiniga at tumabi siya sa akin. Miguel, wag! Sigaw ko. Mahigpit niyang tinaas ang kasuotan at inalis. Nagpatuloy ako sa pagpiglas pero di ko man lang magawang maitulak siya. Miguel, please, tumigil ka na. Umiiyak na pigil ko sa kanya pero di niya ako pinakinggan at nagpatuloy lamang sa ginagawa. Nanghina na ako. Hindi ko na kaya pang pigilan siya. Nanlambot ang katawan kong tumigil sa pagtulak sa kanya. Sige, gawin mo ang gusto mo pero pagkatapos mo, hayaan mo kung ako ang sumama. Kay Marcos, nanginig na saad ko. Dahil sa takot at galit na nararamdaman ko, tsaka ko palang naramdaman ang pagtigil niya. Pipigilan ko ang sarili ko, hindi dahil sa banta mo, kundi dahil ayoko mas lumayo ang loob mo sa akin. Matutuloy ang kasal natin sa ayaw at sa gusto mo, Stella. At pag dumating ang araw na yon, hindi ko nahahayaang pigilan mo ako. At simula ngayon, wag mong kausapin o lalapitan ng lalaking yon. Alam mo ang kaya kong gawin, Stella. Seryoso na saad ng binata. Miguel's POV. Miguel, mabuti naman at nakarating ka dito. Balita ko masyado kang abala nitong mga nakarang araw. Tanong ni Carlos. Nandito kami sa kondo niya. Tinawagan niya kasi ako. Pumunta na lang ako dito kaysa makita ang malungkot na mukha ni Stella. 2 beses ko na siyang pinagtangkaan na makuha, dala ng aking galit at emosyon. Hindi ko akalain na sa maiksing panahon na pagkakakilala naming dalawa, nagkaroon na kagad siya ng malaking epekto sa akin. At lalong tumatagal nagiging possessive na rin ako pagdating sa kanya, kaya hindi ako papayag na bumalik pa siya sa Marcos na yon. Kamusta naman ang magandang fiancé mo? At pwede ba kaming dumalaw sa inyo para makita si Grandma Karen? Nakangising tanong ni Raven. Akala niya siguro nakalimutan ko ng huling pag-uusap namin. Si Grandma ba talaga ang gusto mong makita? O baka naman gusto mo lang sulutin si Stella? Sabat naman ni Carlos. Nagsalin ako ng alak sa baso at iniwasang sumagot. Inubos ko munang laman bago ko magsalita. We are getting married in 1 week. Seryosong wika ako na kinagulat nila. Seryoso ka ba, pare? Tanong ni Sander. Paano si Cindy? Sabat naman ni Travis na masama ang tingin sa akin. I don't care about her and besides, aalis na ulit siya at iiwan na rin naman niya akong muli. Walang emosyon na sagot ko. Muli ako nagsalin ng alak sa baso at inisang lago ko ito. Ano ba, Miguel? Aalis siya dahil ayaw mo na sa kanya. Pero kung babalikan mo siya ulit at kakalimutan ng galit na nasa puso mo, magiging masaya kayo gaya ng dati. Galit na singhal ni Travis. Masyado siyang apektado dahil pareho namin gusto si Cindy noon at kababata pa niya ito. Kaya ganun na lamang to ka-protective sa kanya. Nag-angat ako ng tingin at sinalubong ang mga mata ni Travis. Kalimutan? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo, Travis? Saksi ka kung paano ko masiraan ang iwan niya ako. Anong gusto mong gawin ko? Balikan siya na parang walang nangyari? Tama na yan, saway ni Carlos. Kulang na lang magsuntukan kami dahil sa pagbabangayan namin dalawa. Kung gusto mo, ikaw na lang magpakasal sa babaeng yon. Tingnan lang natin kung kakayanin mo kapag ikaw naman ang iniwan niya. Wala na rin akong pakialam sa kanya. Kahit lumuha pa siya sa harapan ko, hindi ko siya mapapatawad. Napakasama mo. Isang malakas na suntok ang tumama sa aking pisngi. Pinahid kong sugat sa gilid ng aking labi, sabay harang kina Carlos, Raven at Sander sa amin ni Travis. Tama na yan. Hindi ko kayo pinapunta dito para mag-away, singhal ni Carlos. Tandaan mo to, Miguel. Hindi mo deserve na malaman ng totoo at hindi mo rin si Cindy deserve. I don't care about the truth, Travis. She left me without regrets at sinabi niya yun sa pagmumukha ko. What do you want me to do? Beg for her? No. I'd rather be with Stella kaysa sa walang pusong babaeng yun. Di ko na napigilan ang sarili ko sa pagsasalita.
bawiin mong sinabi mo. Wala kang alam sa pinagdaanan ni Cindy? Galit na sigaw ni Travis. Tama na, Travis. Napalingon kami sa pinanggalingan ng boses. Cindy? Sambit ni Travis. Naitulos naman ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang masaganang luha sa pisngi ng dalaga. Sigurado ko narinig niya ang lahat ng sinabi ko. Nabaling ang tingin niya sa akin at nagkatitigan kaming dalawa. Tama lang sinabi mo na wala akong puso. Don't worry, ito na rin ang huli nating pagkikita, Miguel. Paos na saan niya bago niya kami tinalikuran. Cindy! Tawag naman ni Travis. Matalim niya akong tinignan. I hope you won't regret this, Miguel. Madaing wika niya bago tuluyang sundan si Cindy. Napasabunod ako sa sarili. Hindi ko akalaing kaya kong sabihin lahat ng yon sa babaeng mahal ko na 5 taon at pinaglaanan ko ng oras at panahon. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa eksena namin. Ano kaya ang itinatago na lihim na Cindy? At may pagtingin na kaya si Miguel kay Stella dahil sa selos na nadarama niya sa pagdating ni Marcos? Comment below guys kung sinong gusto niyong makatuluyan ni Stella, si Miguel ba or si Marcos? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more uploads. Maraming salamat po.